Kaya bago po tayo magsimula, humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, nasa amin ay may likha. Salamat po Panginoon sa gabing ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Kami po ay nagsama-sama upang makinig ng iyong banal na salita. Hinihiling ko po na buksan mo po nawa ang puso ng bawat isa na nakikinig sa gabing ito, na bawat salita po na aming pag-aaralan ay maunawaan po nila sa pamamagitan po ng tulong ng banal na Espiritu. Kami po ay mahina at wala po kaming kakayahan sa pamamagitan ng aming sariling pangunawa. Kaya nawa ay gabayan mo po ang bawat isa na mga mensahe na nais mong iparating sa bawat isa, lalo na po yung makarating sila sa dakilang pagkaunawa ng dakilang kaligtasan. Kaya ilagay mo din po sa aking bibig ang iyong salita na maituro ko lamang ang naaayon sa iyong kalooban. Kaya mula simula hanggang sa matapos ang session na ito, kami po ay umaasa at nagtitiwala na ang banal na Espiritu lamang po ang kikilos sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen. So muli magandang gabi po sa inyong lahat. So yung mga Bible verse po na pag-aaralan natin, ipapakita ko po sa inyo dito sa screen. Kaya pakiusap, tinan niyo po sa screen yung mga Bible verses natin. So una po natin na Bible verse, sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. So sabi po dito, alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan. Bago dumating ang masasamang araw at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. So, napakahalaga po ng Bible verse na ito na sinabi sa atin ng aklat ng Ecclesiastes. No? Sabi diyan, alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan. Ibig sabihin po nito, no, yung Panginoong Diyos na lumikha, no, ng langit at ng lupa, siya po yung lumikha sa ating lahat. Ay tinatawag po tayo na alalahanin natin ang lumikha, yung Panginoon. Ibig sabihin sa araw ng iyong kabataan, habang malakas pa po tayo. No, habang malakas pa tayo, napakahalaga na bigyan natin ng oras na isipin yung tungkol sa ating Panginoong Diyos. Sa buhay natin dito sa mundo, minsan busy tayo sa ating mga trabaho. Trabaho, pag-aaral, sa mga material na bagay dito sa mundo. So naglalaan ka ba ng time, no? Para pag-isipan yung tungkol sa Diyos na lumikha sa atin? No? Ito pong oras na ito ay magandang pagkakataon para makapaglaan tayo ng oras. Dahil kung saan po itinuturo yung salita ng Diyos, yan yung time na malapit tayo sa Diyos. Kaya pag-aaralan po natin yung tungkol sa Diyos. Diba? Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa araw ng iyong kabataan, habang malakas pa tayo. Naintindihan niyo po, ma'am? Kumakain po ba kayo ng kilawin? Nakatikim na po kayo ng kilawing ampalaya? Meron po? Kapag kakain po kayo ng kilawing ampalaya, anong gusto niyo? Bagong pitas o matagal ng pinitas? Bagong pitas kasi fresh pa. Pag isang linggo ng pinitas, iba na yung lasa. Ano po? So, ganun din sa atin. Gusto nyo sariwang ampalaya pag kinikilaw. Di ba? Pag kinilaw, ang pagkain, gusto natin sariwang-sariwa. Sa Panginoon, gusto din niya, habang malakas ka pa. No? Habang nabubuhay ka pa. Maglaan ka ng Panginoon, maglaan ka ng panahon para sa ating banal na Panginoon. Bakit kailangan natin maglaan ng oras para sa Panginoon? Kasi meron siyang bagay na gustong ibigay sa atin. No? Bagamat nagdanasa tayo ng mga bagay dito sa mundo, higit sa mga bagay na ninanasa natin dito sa mundo, may bagay na gustong ibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi sa unang Timoteo chapter 2 verse 14 niyo po sa screen, sabi, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Sabi diyan, yun daw pong Panginoong Diyos nagnanais na lahat ng tao ay maligtas. Ibig sabihin, yung mga tao ay hindi paligtas. Gusto ng Diyos, maligtas. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, gusto niyo po bang maligtas? Po? Okay. Kasi depende po kung ninanais niyong maligtas. Ano po? Halimbawa, itong Biblia. Gusto kong ibigay sa inyo lahat. No? Gusto kong ibigay, kunyari lang, sa inyong lahat. Ito pong dalawang row, pagbigay ko sa kanila, kinuha agad nila. So, kanino na ito? Sa kanila na. Dito sa kabila, gusto kong ibigay.
ayaw naman nilang kunin. Mapapasa kanila po ba? Hindi. Kahit gustong-gusto kong ibigay sa kanila, kung ayaw naman nila itong kunin, hindi ito mapapasa kanila. Naintindihan niyo po? Ganon din po sa kaligtasan. Nagnanais ang lahat ng tao ay maligtas. Yung Diyos gusto niya lahat maligtas. Pero depende po sa inyong puso. Depende sa inyong pagnanais. Gusto nyo ba na matanggap yung dakilang kaligtasan na nais ibigay ng Panginoon? So kung gusto mong matanggap yung dakilang kaligtasan, kailangan maglaan ka ng oras. Makinig po kayong maigi. Di ba? Para makuha yung ayuda, kailangan pumila ng mahaba. Pag may ayuda yung gobyerno, para makuha yun, ang haba-haba ng pila, yung mga tao po pumipila ng mahaba. Kahit mainit, nakikipagsiksikan sila. No? Kahit nalilipasan sila ng gutom, malaki yung ayuda, pipilahan talaga nila. Kahit siguro may alaga silang bata, iiwanan nila yon para makapila sa ayuda. Dahil may ayuda. Ngayon po, yung nais ibigay sa inyo ng Panginoon, higit pa sa ayuda na ibinibigay ng gobyerno. Ito po ay napakahalaga, tungkol po ito saan? Lahat kaligtasan. Ano po? Kaya yung purpose, bakit po tayo nag-aaral ng Biblia, ay sa pamamagitan po, no, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, nakalagay po dito. No, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, instant. Kunyari, gusto niyo ipag-pray ko kayo ngayong gabi, tapos may eternal life na agad kayo, hindi po ganun. Walang shortcut. No, kailangan malaman natin yung nakalagay dito sa Biblia. Tingnan niyo po. No? Layunin ng pag-aaral ng Biblia. John 5:39, sabi dito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, no? Sinasaliksik, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Pag sinabing kasulatan, tumutukoy po yan sa Biblia. So bakit natin sinasaliksik? Pag sinabi pong sinasaliksik, malalim na pinag-aaralan. Naintindihan niyo po? So bakit malalim? Bakit kailangan pag-aralan natin ito ng malalim? Kasi sabi diyan, sa mga iyon, meron kayong buhay na walang hanggan. So ito, sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kailangan mo nito. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? Isa pa, sabi dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 15, napakalinaw po. Sabi, at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So binanggit din dito sa verse na ito, sabi, ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Ano po yung banal na kasulatan? Po? Ano po? Biblia. Biblia. Ano din ang makukuha natin sa Biblia? Pag tayo po ay nag-aral nito, ano po makukuha natin? Ano yung ituturo nito sa atin? Magkaroon tayo ng ano po? Buhay na walang hanggan. Sa ibang salita, anong ibig sabihin magkaroon ng kaligtasan? No? Sa pamamagitan ng Biblia, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan o kaya, ibig sabihin, kaligtasan. So, sino yung pag-aaralan natin sa Biblia na para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at kaligtasan? Walang iba sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yung Biblia ay nagsasalita tungkol sa Panginoong Jesus. Kilala niyo po ang Panginoong Jesus. Ang sabihin ng Jesus, salvation, kaligtasan. Yung Panginoong Jesus, siya mismo yung Diyos, nagkatawang tao. Bumaba sa lupa. Naintindihan niyo po? Kaya, kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan makilala mo ang Panginoong Jesus. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, at malaman yung tungkol sa kaligtasan, ginawa ng Panginoong Jesus, kailangan mo mag-aral ng Biblia. Dahil yung Biblia, ang tawag dito, banal na kasulatan, makapagtuturo sa atin tungo sa kaligtasan. Naintindihan niyo po ba? Kaya, para maintindihan natin yung nakalagay sa Biblia, may kailangan kayong gawin. Meron kayong responsibilidad. Meron kayong part. Part ng Panginoon, iligtas tayo. Bahag trabaho niya yun. Pero meron din kayong part. Ano yun? Makinig po kayo ng mabuti sa pag-aaralan natin. Halimbawa, nandito kayo, pero iniisip nyo po anong oras kaya matatapos ito? Nakakaantok. No?
May papanoorin pa akong pelikula, tapos tingin kayo ng tingin sa oras. Naku po, uuwi kayo na wala po kayong maiintindihan. Tapos pagod na pagod lang kayo. Nakikiusap po ako sa inyo, tungkol po ito sa Diyos. No? Tungkol naman po ito sa ating Panginoon, tungkol sa inyong kaluluwa. No, dahil nakaupo na po kayo dyan, nakikiusap ako na makinig po kayong maigi. Hindi po para sa akin, para sa inyong kaluluwa. No? Dahil para magkaroon po ng tamang pananampalataya, wala pong ibang paraan sa pamamagitan lamang po ng pakikinig. No? Sabi sa Roma chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Opo. Para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya, kailangan nating makinig ng maigi. Saan tayo makikinig? Sabi, ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, kailangan kong makinig ng maigi. Kalimutan ko muna yung mga gumugulo sa isip ko. Maaaring may problema tayo sa bahay, isang tabi muna natin. Isa lang muna isipin natin tungkol sa iyong kaluluwa, tungkol sa iyong espiritu. Ano po? And then habang nakikinig, merong tamang asal na kinakailangan tayong iasal sa harapan ng salita ng Diyos. Ano po? Sabi sa Hebreo chapter 3 verse 15. No? Sabi, gaya ng sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. So kung marinig mo yung tinig, kaninang tinig, yan po ay salita ng Diyos, yung Biblia. Yan po ay nakalagay sa screen, pina-flash natin. Pero habang binabasa niyo yung salita ng Diyos, tanggapin niyo po yan bilang salita ng Diyos. Hindi ko po ito salita. No? Ako po ay kasangkapan lang ng Panginoon para ituro sa inyo yung kanyang salita. Kailangan niyo po makinig sa salita ng Diyos, huwag patigasin ng puso. Ano yung pusong matigas? Yung kinukontra niya yung nakasulat sa Biblia. Gusto niya, pakinggan yung kanyang sariling opinion o kaisipan, kahit na ito ay hindi naman ayon sa Biblia. Ito po yung Biblia ay salita ng Diyos. Kaya depende po sa inyong pakikinig, maiintindihan niyo po yung salita ng Diyos. Tutulungan po kayo ng Holy Spirit kung talagang gustong-gusto niyong maunawaan yung dakilang kaligtasan. Ano po? So, bakit kailangan mag-aral ng Biblia? Alam niyo po kung hanggang kailan tayo mag-aaral ng Biblia? So, hanggang Friday po tayo, hanggang Biyernes. No? Mula alas 7 hanggang alas 9, 2 oras, bawat araw. Bakit kailangan natin mag-aral? Para kailangan natin ng kaalaman. No? Kasi kapag walang kaalaman, mahirap maniwala. Di ba? Mahirap maniwala sa isang bagay na hindi natin naiintindihan. Kaya bago tayo maniwala, sa pamamagitan ng Bible Seminar, mauunawaan natin, meron ba talagang Diyos? Ang Biblia ba talaga? Totoo. Paano tayo maliligtas sa pamamagitan nito, no? Sa Old Testament, pag binasa niyo po yan sa aklat ng Hosea, maraming tao na pahamak. Bakit? Alam niyo po isang dahilan, sabi ng Biblia. Sa Hosea chapter 4 verse 6, sabi, ang aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ibig sabihin, mahalaga ang kaalaman. Hindi lang basta tayo in-invite dito, tapos sabi nga kanina po sa announcement, hindi kayo in-invite para magpalit ng relihiyon. Kasi hindi naman yun yung purpose. Mahalaga, malaman mo, yun nakalagay dito. Paano tayo maliligtas? No? Hindi lang, maaari kasi na yung ginagawa natin, maaari po, masigasig kayo. Ano man yung grupo na kinakaaniban nyo, grabing sipag ninyo doon sa ginagawa ng relihiyon. Pero, mahalaga na suriin natin, baka yung ginagawa ko ay hindi ayon sa Biblia. Sabi, ang aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. So, anong problema? No? Sabi dito sa Roma chapter 10 verse 2, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Maaring grabe yung sigasig natin para sa Diyos. Ano yung sigasig? Grabe yung pagsisikap. Grabe yung ginagawa mong paglilingkod sa Diyos. Pero sabi, subalit, hindi ayon sa kaalaman. Pag sinabing hindi ayon sa kaalaman, hindi ayon sa Biblia. Baka yung ginagawa mo ay utos lang ng tao. Baka yung ginagawa mo ay hindi naman talaga yun yung gusto ng Diyos. Ibig sabihin, bago tayo maglingkod sa Panginoon, siguraduhin muna natin, una, sigurado na ba ako sa kaligtasan ko? Maring sinasabi natin, opo pastor, sigurado na po ako.
maraming mga maling pagkakaintindi tungkol sa kaligtasan. Maraming mali. Minsan sabi ng iba, manalangin lang ako, ligtas na ako. Gumawa lang ako ng mabuti, sa langit na ako pupunta. Magpabautismo ako, sa langit na ako pupunta. Wala pong ganun nakalagay sa Biblia. No? Kailangan malaman natin yung tamang paraan na nakalagay sa Biblia. So, meron pong dahilan bakit nagkakamali ang tao. May mga mali. No? Yung Panginoong Hesus mismo, ang nagsabi, ano yung dahilan, bakit maraming tao yung nagkakaroon ng maling pananampalataya? No? Maling paniniwala. Sabi sa Mateo chapter 22, verse 29, sabi dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. So sinabi dito ng Panginoong Hesus, yung dahilan. Bakit doon nagkakamali? Sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan. Opo. Ano yung kasulatan? Ito po. Para wag tayong magkamali, kailangan alamin natin yung nakalagay sa Biblia. Naintindihan niyo po? Okay po. No? So, mayroon akong video dito na nais ipakita para din sa mga newcomers natin. So, ito lagi itong piniplay pero babakita ko para sa ating mga newcomers. Ano po? Tungkol to sa mahalaga na magsuri tayo. Ano po? Dito na nyo sa screen, kotse na punong-puno ng yelo. Kasi sa ibang bansa, nag-yelo. So, may lalaking lumabas ng bahay niya siguro yan para pumasok siya sa trabaho. Pero tingnan natin kung ano ang nangyari. So, may kita ninyo dun sa nangyari, ano po, paglabas niya, sa isip niya, ano po, so sa isip niya, pakiramdam niya, sa isip niya, ito yung kotse niya. Tama? Nagmamadali siya, kaya dahil sa isip niya, ito yung kotse niya, nilinis niya. Pero yan ba talaga yung kotse niya? Hindi yan, mali. Nung binuksan niya na, ang totoong kotse niya ay ito. Bakit? Bakit siya nagkamali? No, sa isip niya ito, pakiramdam ko, ito na yun eh. Sa isip ko, ito na yung totoo. Pero ang totoo, etong kabila. Kung chinek niya sana yung plate number siguro, chinek niya, ito, check ko nga yung, mukhang parehas, i-check ko nga yung plate number. Kung chinek niya siguro yung plate number, hindi siya nagkamali. No? Ganon din sa atin. Sa isip natin, ito na siguro ang tama. Mababait naman sila. Gamit naman nila, baka ito na talaga yung tama kasi mababait sila. Masaya ako dito. Pero i-check mo muna. Magsuri ka, yan ba talaga nakalagay sa Biblia? No? Yan ba talaga yung nakalagay sa Biblia? Paano tayo maliligtas? Napakahalagang malaman natin. Kaya, upang maiwasang maninlang ng kasinungalingan, dapat nating malaman ang katotohanan. Tama po ba? Napakahalaga. Kaya sa John chapter 17, verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ano yung katotohanan? Ang salita mo ay katotohanan. So, kailangan malaman natin yung katotohanan. Kailangan nating malaman yung salita ng Diyos. Ano yung sinasabi ng Diyos? Paano tayo maliligtas? Nakalagay dito. Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Nakalagay po sa Biblia. Naintindihan niyo po? So, wag po kayong aantukin ha, kasi si Satan busy ngayon. I'm sure, siguro busy yung pagod. Yung iba po sa inyo, baka pumila kayo sa mga presinto kung saan kayo bumuto. Ano po? Pagod siguro po kayo. Pero kahit pagod, I'm sure naniniwala ako na kung bukas ang puso nyo na gustong makinig, bibigyan kayo ng Diyos ng lakas na maintindihan yung salita ng Diyos. Uuwi kayo mamaya, wala kayong nararamdamang pagod. May saya sa loob natin. Ano po? Kaya sa oras na ito, mahalaga, sabi sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5,
Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Sabi diyan, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba inyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo nabigo sa pagsubok? So sinasabi po sa atin ng Biblia na siyasatin ninyo ang inyong sarili. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Ano yun? Tanungin mo yung sarili mo. I-check mo yung sarili mo. Ano? Papaano? Tanungin mo. Halimbawa, sigurado na ba ako sa kaligtasan ko? Paano kung dumating ang Panginoon ngayong gabi? Saan kaya ako pupunta? Sa langit o sa impyerno? Kung ang sagot mo, hindi ko po alam eh. Magandang pagkakataon ito. Tapusin mo yung ating Bible seminar. And I'm sure, pag nakinig kang maigi, maiintindihan mo yung tinutukoy ng Panginoon na tunay na kaligtasan. Maana sagot mo, Pastor, siguradong sigurado na ako sa kinaaniban ko. Kailangan ko pa bang mag-attend? Kailangan. Bakit? Para ma-check mo kung yun bang kaligtasan na alam mo ay ayon sa kasulatan. Kailangan pa rin. Naintindihan niyo po? So, napakahalaga. So, maaaring tanong, paano ko po sisiyasatin at susubukin ang aking sarili? Walang ibang paraan sa pamamagitan ng Biblia. Kasi yung Biblia, yan yung manual ng buhay natin. Kung may mga tanong tayo tungkol sa ating buhay, may sagot ang Biblia. Kaya pag-uusapan natin sa session na ito ngayong unang araw, yung mga tanong sa buhay ng tao. Una, ano ang layunin ng buhay? Bakit ako nabubuhay dito sa mundo? Bakit ako ipinanganak dito sa mundo? Ano ang layunin ko? And then pangalawa, meron ba talagang Diyos? Kung may Diyos, bakit hindi nakikita ang Diyos? Kung may Diyos, bakit maraming gulo dito sa mundo? Bakit may sakit? Bakit may mga problema? Sasagutin natin yan. Pangatlo, ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Totoo ba? No? O gawa lang ito ng tao? Paano ito naisulat? Sasagutin natin sa session na ito. Ano pa? Ang Diyos ba ang lumikha ng mundo at lahat ng narito? O galing tayo sa unggoy? Di ba? May nagtuturo ganon? No? Pag-uusapan natin yan kung may Diyos at ang Diyos ba ang gumawa ng mundo. Siya ba talagang pinagmulan ng lahat? And then sunod, meron ba tayong espiritu? At ang huli, ang kamatayan ba ang katapusan ng lahat? Pag namatay ba tayo, doon na matatapos lahat? I-check natin. So huwag kayong mag-alala, ito ay walang bayad. Libre. Baka may nag-aalala na sa inyo, naabutan ko ng sobre mamaya. So wala pong ganun. Ano po? So ang kailangan lang sa inyo, puso, bukas na puso, na gustong-gustong makinig sa salita ng Diyos. Kung sa pelikula, gumugugol kayo ng 2 oras, gising na gising yung mata ninyo pag nanonood kayo ng pelikula, ay dapat naman po nagising kayo sa harapan ng salita ng Diyos. Ano po? So, una, pag-usapan natin, ano ang layunin ng buhay? Ano yung buhay ayon sa Biblia? Ayon sa Biblia, ano po? Hindi sasabi-sabi ng tao. Ano ang buhay ng tao? So, sabi dito, sa Awit chapter 90 verse 10, babasahin ko sa inyo. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. O kung malakas kami, ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala. So yung buhay daw ng tao, sinasabi ng Biblia, 70 taon. Kung malakas, 80 taon. Bihira na yung sumobra ng 100. Meron pa rin, pero bihira na. Yung buhay daw natin na 70, kung 80, siguro kung nag-exercise, kung malusog ka, 80. Pero minsan po ngayon, 60, may mga sakit na. No? Ako po ay, hindi ko nasasabihin yung edad ko. Pero meron na po ako mga nararamdaman sa katawan ko. No? Mag-50 ka lang po, minsan marami na. Pag 40, marami na pong nararamdaman sa katawan. Ano po? Ngayon, tinan niyo po nakalagay sa Biblia. Hirap at kaguluhan lamang. So, tanungin niyo yung sarili ninyo. Hindi po ba kayo nakakaranas ng mga problema sa inyong buhay? Wala po bang pagluha sa buhay ninyo? Wala po bang sakit? Meron po, wala? Meron. Yan po yung sinasabi ng Biblia. 70, 80 taon. Swerte mo na kung sumobra ka. Pero yung 70 at 80 taon, hirap at kaguluhan lamang. Ako po ay nag-seminar sa Bulacan. Tinanong ko po yung mga taong nakikinig. Meron po bang hirap sa buhay ninyo? Nakakaranas po ba kayo ng mga problema? Nagulat po ako. 5 years old.
Sumagot, opo, nahihirapan po ako, pastor. 5 years old. Tinanong ko po, saan ka po nahihirapan? Kasi po, ginigising ako ni mama, mag-aral. Ang aga-aga po, ginigising na ako ni mama, gusto ko pang matulog. Tama po ba? Yung mga bata, pupunta sa school, madaling araw po. Ano yung mga magulang, kailangan maghanap buhay, magtrabaho para matususan yung kanilang mga anak. And isang araw, nagtatrabaho ka, bigla, magkakasakit ka. And then yung sweldo mo minsan, kulang pa, pampagamot mo. Tama po ba? Hirap at kaguluhan lamang. Bakit may hirap? Bakit may kaguluhan? Kasi may langit na inihanda ang Diyos para sa atin. Kung malalangit na po yung lupa, hindi na natin nahangaran yung tunay na langit. No? Kaya inihanda ng Diyos yung walang hanggang langit para sa atin. Para wag tayong umasa sa mga bagay dito sa mundo. So kung 80 years old ka, sabi, 70 at 80 taon. Kung 50 ka na ngayon, 30 na lang natitira. No? Kung 70 ka, 10 taon na lang. Kung sobra ka na dyan, ako po, bibinggo ka na. Siyempre, Diyos nakakaalam. Ano po? God nakakaalam. Pero yan sinasabi ng Biblia sa atin. Ipinapakita lang dito na ang buhay ng tao ay napakaikli. Ngayon, pag-isipan natin. Sa buhay natin na maikli, no? Ano yung ginagawa ng tao habang nabubuhay dito sa mundo na 70 hanggang 80? Tingnan niyo po sa screen, pag-isipan natin ito. Ipinanganak tayo. Pagkatapos ipinanganak, mag-aaral. Pagkatapos mag-aral, makapaghahanap ng trabaho. Dahil may trabaho, magpapamilya. Nagpamilya, napag-aral yung anak, no? Nakabili ng bahay, lupa, sasakyan, nagkaroon ng mga apo, naging successful. Sabi niya, success. Tagumpay. Pero, nasa matanda na siya. No? Maaaring 60, 50, and then hanggang 70 and 80. Pagkatapos maging successful, saan papunta? Anong kasunod? No? Pag-isipan ninyo. Nasaan ka ngayon? Nag-aaral? So medyo mahaba-haba palakbayin mo. Kung ipapahintulot ng Diyos, no? Yung iba nagtatrabaho, wala pang pamilya. Yung may pamilya na, hindi pa naman successful. Nasaan kayo dyan? Pag-isipan ninyo, pag naabot nyo na yung pagiging successful, kung sinuwerte ka, naging successful ka, at pagkatapos ay ano ang kasunod? Saan tayo papunta? Pag-isipan nyo. Babalik ka ba sa pagkabata? Matanda ka na, babalik pa rin sa pagkabata? Saan tayo papunta? Darating ang time, aminin naman natin ang katotohanan o hindi, darating ang time, lahat tayo mamamatay. Diyan tayo papunta. Maring isipin mo, Pastor, estudyante pa lang ako. Pwede po ba saka na lang natin mag-aral ng Biblia? Kasi malakas pa ako eh. Pagdating ko na po dun sa success, saka ako mag-aaral ng Biblia. Kasi bata pa naman ako. Meron pa mga estudyante, hindi na nakakagraduate, namamatay na. Meron naman po na nagtatrabaho, hindi na nakapag-asawa, sa honeymoon nila binangungot patay. Meron naman po na nag-asawa, no, hindi na nagkaanak, nauna na yung kanilang kamatayan. Meron nga po, pagkapanganak lang, patay na. Anong ibig sabihin? Yung kamatayan, anumang oras, pwedeng dumating sa'yo. Kahit mamaya, kahit ngayon. Yan yung kailangan napakahalaga na dapat nating maintindihan. Busy tayo sa buhay natin dito sa lupa. Mag-aral, magtrabaho, mag-isip ng mapapangasawa, pero hindi mo pinaghahandaan yung iyong kamatayan. Pinaghahandaan natin, paano kayong bukas? Ano kayong kakainin namin bukas? Kahit anong mahal na lotion, ikuskus mo sa balat mo, pag namatay ka, pare-parehas lang itsura. Mataas man ang pinag-aralan, o walang pinag-aralan, pag namatay, ganito po ang itsura. So, dahil malapit, dahil anumang oras, pwedeng dumating yung ating kamatayan, mahalaga na paghandaan natin yung ating kamatayan. Dahil hindi natin alam kailan tayo mamamatay. Sabi ng Biblia, inahalin tulad tayo sa singaw. Sa Santiago chapter 4 verse 14. Tingnan niyo po. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Yan yung buhay ng tao.
Parang singaw. Yung pag nagpakulo ka ng tubig at tinanggal mo yung takip, meron pong usok na kulay puti. Yung usok na kulay puti, biglang nawawala. Ganon daw po yung buhay natin. Ano mang oras, pwedeng bawiin sa iyo ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, malakas pa ako ngayon, pastor. Saka na lang po yung kaligtasan na yan. Saka na po yung buhay na walang hanggan na yan. Huwag niyo pong ipagpaliban, pakiusap. Marami na po ako na-experience. Tinanggihan nila yung salita ng Diyos. No? And ang gusto nila makinig, hirap na silang makinig. No? Sabi ng Biblia, tingnan ninyo. Ecclesiastes chapter 9 verse 12. Sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kagaya ng mga isda na nauhuli sa malupit na lambat, at kagaya ng mga ibon na nauhuli sa bitag. Gayon ang mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Sinasabi ng Biblia, yun daw pong isda nauhuli sa malupit na lambat. Yung ibon nauhuli sa bitag. Anong ibig sabihin nito? Ibon nauhuli sa bitag. Kahit ang lawak ng himpapawid, maglagay ka lang ng lambat, may malalambat na ibon, patay siya. Kahit ang lawak-lawak mo ng himpapawid. Isda na uhuli sa malupit na lambat, ang lawak-lawak ng dagat. Maglagay ka ng lambat, makakahuli ka ng isda. Patay siya. Kahit ang lawak ng dagat, patay pa rin yung isda. Gayun ang mga tao nasisilo sa masamang kapanahunan. Anong ibig ko sabihin sa inyo? Ibon, isda, anytime pwedeng mamatay pag nalambat sila. Sa ating mga tao, pwedeng dumating yung tinatawag na biglang kamatayan. Minsan yung iba natutulog lang, hindi na po nagigising. Kahit sabihin mong marami kang pera, hindi ka tiyakan na, kunyari, marami kang pera. Pwede ba na, Lord, may 5 billion ako dito, Lord? Pwede po ba bumili ako ng 2 segundo pang dagdag sa buhay ko? Pwede ba yon? Wala po. Kahit billion, trillion ang pera mo, hindi ka pwedeng bumili pandagdag ng oras, pandagdag sa buhay mo. Kahit ang laki ng pera ng tao, sa oras na gusto ka nang kunin ng Diyos, wala ka nang magagawa. Bibigyan ko ng example, ano po? Siguro kilala niyo itong mga taong ito. No? Yun pong lumubog na, yung tinatawag na Titan Submersible. Yung Titan Submersible, maliit lang po yan na parang submarine na maliit. No? Sumakay po yung mga taong ito, mga bilyonaryo. Ang ticket para makasakay dyan, $250,000 o 14 million pesos. Kaya nyo yun? 14 million pesos, isang ticket, sasakay kayo sa tinatawag na Titan. Saan pupunta yung Titan? Sa ilalim ng Titanic. Ay, sa ilalim ng dagat, papunta dun sa lumubog na Titanic. Makikita mo lang, sulyap ka lang, konting ikot-ikot, and then akyat ka na. Siguro, walang magawa itong mga bilyonaryong to. No? Tingnan niyo po si Shahzada Dawood. 136 million US dollars. Siguro po, nasa 7 billion yan sa pera natin. Higit pa. No? Eto si Hamish Harding. Nasa 100 million US dollars. Siguro, hindi pa nakadeclare lahat yan. Ano po? Nasa 5 billion siguro po yan sa pera natin. Mga bilyonaryo po sila. Sumakay sila doon, pero hindi nila inaasahan, doon na sila mamamatay. Panoorin natin yung nangyari. Ano po? Para magkaroon tayo ng idea na kahit sobrang yaman mo, sa oras na gusto ka nang kunin ng Diyos, wala ka nang magagawa. Tingnan natin. 5 araw matapos sumisid sa Atlantic Ocean, natagpuan na ng US Coast Guard ang ilang debris ng nawawalang Titan Submersible. Ang Titan na bumiyahe para sa napuntahan ng lumubog na Titanic, sakay ang 5 tao, posible umano nagkaroon ng catastrophic implosion o pagsabog dahil sa lakas ng pressure. Ay sa US Coast Guard, wala ni isa sa mga sakay nito ang nakaligtas. Nakatutok si Bernadette Reyes. On behalf of the United States Coast Guard and the entire Unified Command, I offer my deepest condolences to the families. Ito ang nakalulungkot na pagtatapos sa ilang araw na paghahanap sa Titan Submersible na sinakyan ng 5 tao para puntahan ang lumubog na barkong Titanic sa Atlantic Ocean. Ang British billionaire na si Hamish Harding, magamang Shahzada Dawood at Suleiman mula sa isa sa pinakamayamang pamilya sa Pakistan. Ang mismong founder ng Ocean Gate na si Stockton Rush at ang pilot at French explorer na si Paul-Henri Nargeolet.
Sumisid ito noong linggo pero biglang naputol ang komunikasyon at hindi nakaahon sa inaasahang oras. May natagpuan ng mga search team na debris sa ocean floor at nakumpirmang ilan dito ay bahagi ng Titan submersible. Paniwala nila nagkaroon ng catastrophic implosion o paloob na pagsabog marahil dahil sa lakas ng pressure sa ilalim ng dagat. The location of the Titan submersible was in an area that was approximately 1,600 feet from the wreck of the Titanic. This is a incredibly unforgiving environment down there on the seafloor. And the debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. Essentially, we found 5 different major pieces of debris that So makikita nyo, di ba? Bilyonaryong pinakamayamang tao sa Pakistan. Yung mismong founder ng Ocean Gate. Pero sumakay sila doon. Iisipin nyo, ano kaya ang iniisip nila nung sumabog yung Titan na yun? Ano po? Hindi ka po pwedeng tumayo doon. Nakaupo lang sila doon. Kasi maliit nga lang po. Wala ding CR yun. No? Kailangan 2 oras lang po yung oxygen doon. Dapat makaakyat na sila. Ngayon, doon na po sila. Isipin nyo, ano kayang iniisip nila habang nandun sa ilalim? Siguro, sa isa palagay nyo pa ba, iniisip nila, magkano ang pera ko? Yung pera ko, ganun ba? O buhay nila iniisip nila? Iniisip ko po, habang nandun sila, maring isa lang iniisip nila, paano ako mabubuhay? Kasi sa oras ng kamatayan, hindi mo naisipin yung pera mo. Pag may sakit ka na po, pag may sakit ka na, kahit anong laki ng pera mo sa bangko, hindi mo naisipin, ano yung pera ko? Baka isa lang hinihiling mo, sana mabuhay pa ako. Kasi yung buhay, hindi nabibili. No? Kilala niyo yung founder ng Apple, di ba? Si Steve Jobs. Sabi niya, namatay po siya sa edad na 56. Sa sakit na pancreatic cancer. Anong sabi niya? Na-realize niya, no? Na-realize niya yung buhay. Yung mga karangalang natanggap niya, parang pagpapagod lang. Sinabi niya, pwede kang magbayad ng tao para magmaneho ng sasakyan mo. Pwede kang magbayad ng tao, no? Para ipagtrabaho ka, para kumita ka ng pera. Pero hindi ka pwede magbayad ng tao para yung sakit mo malipat sa kanya. Pwede ba pag may sakit kayo, may sakit ako, babayaran ko kayo, yung sakit ko mapapasa inyo, pwede ba yun? Na-realize ni Steve Jobs, yung buhay, napakahalaga kaysa pera. Kaya nga napakahalaga na pag-isipan natin ito. Habang nabubuhay ako, ano ang layunin ng buhay ko? Magtrabaho na lang? Magpayaman na lang? Maging komportable dito sa mundo? Pero wala kang iniisip para sa kaluluwa mo? Kapag ganun ang isip natin, wala pong kakontentuhan yung buhay natin dito sa mundo. Sabi sa Ecclesiastes chapter 1 verse 8, tingnan niyo po, lahat ng mga bagay ay nakakapagod, higit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tenga sa pakikinig ay walang kabusugan. May bagay na ba sa mundo na nasabi nyo, kontento na kayo? Meron mo ba sa inyo nagdinegosyo? Siguro, pag nagsimula kayo ng negosyo sa isip nyo, kumita lang ako ng 100,000, okay na ako. Ngayon, kumita ka ng 100,000. Sana maging 500,000 na. Pag nakahawa ka po ng kalahating milyon, ano na sunod? Sana 1 milyon na. Pag nakahawa ka po ng 1 milyon, pataas ng pataas po yan. Wala po yang katapusan. Bakit? Yung mga bagay dito sa mundo, hindi makapagbibigay ng tunay na kakontentuhan. Walang tunay na kakontentuhan dito. No? Simple na lang, sa mga bata. No? Gustong bumili ng cellphone, pag nabili po nila yon, sikat na cellphone, pag may lumabas na bago, yun na naman yung gusto nila. Tama po ba? And then, darating ang time, may bago na naman. Yun na naman yung gusto nila. Sino nagsalita? Na yun daw pong mata sa pagtingin, walang kabusugan. Ang nagsulat po ng Ecclesiastes, si King Solomon. Kung kilala niyo si King Solomon, siya po ay hari sa Israel. Siya po ay maraming mga kayamanan. Meron po siyang ginto, mga karawahe, hardin, kaharian. Kumbaga naranasan niya na yung komportableng buhay. Pero alam niyo, meron po siyang 1,000 asawa. Tapos may mga 1,000 asawa po, hindi niya kilala kung sino lahat yon. Basta nakalagay sa Biblia, 700, tapos may 300 pa, 1,000 lahat.
At hindi lang po basta-basta yung mga asawa niya. Nakalagay sa Biblia, mga prinsesa, magaganda. Ngayon isipin ninyo, no? Sa huli, bago siya mamatay, sinabi niya yung Bible verse na ito. Sinulat yung Ecclesiastes. Sabi dito, ang mga salita ng mga ngaral, anak ni David, hari sa Jerusalem. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Lahat walang kabuluhan. Paano niya nasabi? Mayaman siya. May mga magagandang asawa. May ginto, bilak. Alam niyo po nangyari sa kanya? Dahil napakayaman niya, marami siyang asawa, ano po nangyari? Yung buhay, yung relasyon niya sa Diyos, napalayo siya sa Diyos. Bakit? Yung mga asawa niya, inilayo yung kanyang puso sa Diyos. Dahil nasira, kumbaga, yung relasyon niya sa Diyos, nalayo siya sa Panginoon, dahil nagkasala siya sa Diyos, na-realize niya na walang tunay na kasayahan sa mundo kung hiwalay sa Diyos. Kung wala kang maayos na relasyon sa Diyos. Naintindihan niyo po? Kahit mayaman ka, kahit malaki kita mo, kung wala kang maayos na relasyon sa Diyos, sabi niya, lahat ay walang kabuluhan. Kaya isinulat niya, yung conclusion ng buhay ng tao ay ito. Tingnan ninyo. Sa huli, ito yung sinabi niya sa aklat ng Ecclesiastes. Yung Ecclesiastes chapter 12, yan yung huling chapter. Masasabi, yan yung conclusion ng buhay. Sinabi niya dito, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Opo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Naintindihan niya na ang katungkulan pala natin, sumunod sa Diyos. Bakit? Haharap tayo sa Diyos. Nagpakapagod kang maghanap buhay, okay, doon ka lang nakapokus, ano't ano't mangyari, mamamatay ka, haharap ka sa Diyos. Hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho. Baka naman meron sa inyo na misinterpret. Di masama palang magtrabaho, hindi po. Kailangan mag-aral yung mga estudyante, bilang estudyante. Kailangan magtrabaho yung mga magulang. Kailangan magtrabaho para matususan ng pamilya. Pero hindi lang yun ang lahat. May kailangan kang paglaanan ng panahon, yung relasyon mo sa Diyos. Nagtatrabaho ka, pero meron ka na bang buhay na walang hanggan? Sigurado ka na ba sa iyong kaligtasan? Yun po ay napakahalaga. Pero kung puro lang trabaho, walang kinalaman sa Diyos, walang tunay na kaligtasan, paano pag namatay ka, susunugin ka doon sa walang hanggang impyerno? Kahit anong yaman mo, tatawagin ka ng Diyos sa huli na hangal. Bakit po? Sa Biblia, may tinatawag na mayamang hangal. Ikwento ko sa inyo. Sa Luke, chapter 12, verse 16 hanggang 17. Sabi dito, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala ako mapaglalagyan ng aking mga ani. Yan po yung problema ng mayaman. Hindi niya alam saan ilalagay ang pera niya. Siguro ang problema natin dito, saan ako kukuha ng pera? Pero ang mayaman po, hindi niya problema yun. Kasi sobrang dami ng pera niya, siguro kung sa panahon natin ngayon, hindi niya alam saan niya ilalagay. Pero, nakapag-isip siya. Sabi sa verse 18 and 19, sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki. At doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Wow. Marami ka ng pag-aari na kaimbak para sa maraming taon. Kayo po, kumusta yung bigasan nyo sa bahay? Ilang araw na lang? Meron po ba hanggang 3 taon tatagal? Baka meron sa inyo, pag kinatok mo yung lata, ang ingay na. Pero sabi niya dito, marami ka ng pag-aari na kaimbak para sa maraming taon. Ibig sabihin, kahit hindi siya magtrabaho, secure na siya. Stable siya. No? Kaya ano na lang gagawin niya? Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Siguro pag nakita kayo ng ganyan tao, kainggit-inggit. Wow, buti pa siya. Pa-enjoy na lang, pa-travel na lang.
painom-inom na lang. Ako dito, nagkakanda ko ba na magtrabaho? Hindi pa rin ako umaasenso. Maring kainggitan nyo yung ganitong uri ng tao. Maring isipin nyo rin, napakatalino niya. Bakit sinecure niya yung sarili niya? Pero, pagharap niya sa Diyos, tinanan niyo sinabi sa Kanya. Subalit sinabi sa Kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Yun ang tanong ng Diyos. Ngayong gabi, mamamatay ka na. Kanino mapupunta yung mga bagay na inihanda mo? Ibig sabihin ng Diyos, hindi na ikaw manginginabang niyan. No? Nagpakapagod ka, magpakayaman, pero sa oras ng kamatayan, hindi mo yun madadala. Iba na manginginabang niyan. Pwedeng anak mo, pero hindi na ikaw. Sabi ng Biblia, gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Subalit, hindi mayaman sa Diyos. Minsan isipin niyo, bakit kaya tinawag siyang hangal? Masama bang magtrabaho para kumita ng pera ng kumita at maging mayaman? Bakit siya naging hangal? Pag-isipan natin. Tinawag siyang hangal kasi ang isip niya lang ay tungkol sa katawan. Ano yon? Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Puro physical. Narinig niyo po? Ano yung problema? No? Hindi siya naglaan ng panahon upang magkaroon ng kaligtasan kasi lagi siyang busy. Saan? Kumita. Magpakasaya. No? Nakatuon lamang ang puso at isipan sa mga material na bagay ng sanlibutan. Kung ganito po kayo, puro na lang kayo trabaho, wala kayong panahon sa kaligtasan nyo, yung isip nyo po, puro na lang pera o mga bagay ng mundo, at namatay kayo na hindi kayo sigurado sa kaligtasan, tatawagin kayo ng Diyos na hangal. Siguro yung mundo, papalakpakan ka, wow, success! O pwedeng invite pa kayo ng school nyo kung saan kayo nag-graduate, speaker. Pero pag namatay ka, nandun ka sa impyerno. Ano po? Pag-isipan natin ito. Nakalagay sa Biblia. Kaya nga sabi sa atin, tinanong po, sabi ng Biblia sa Mateo 16:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan? Ano daw ang silbi? Nasa iyo na lahat ng bagay sa mundo. Ngunit, mawawala naman ang kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Pag-isipan niyo. Ikaw daw ang may-ari ng mundo, anong silbi? Kung pupunta ka naman sa impyerno, walang kabuluhan. No? Kaya, hindi lang tayo nabubuhay para magtrabaho sa mundo, kumita ng pera, may makain, magpahinga. Hindi dun. Kailangan yun, pero hindi yun ang layunin ng buhay. Paraan lang yun para mabuhay. No? May napakahalagang layunin. Kung iisipin natin ito, alam natin na yung sanggol, 9 na buwan sa sinapupunan ng ina. Yung 9 na buwan, paghahanda sa buhay niya sa mundo. Pag pinanganak siya, maring umabot siya ng 70 o 80. Pero yung buhay natin na 70 o 80, hindi lang yan para kumain, mag-aral, magtrabaho, maging successful. Mag-asawa, maging successful, and then mamatay. Hindi po yun. Kailangan, bago tayo mamatay, habang nabubuhay tayo, bago dumating yung ating kamatayan, kailangan malaman mo, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi pag namatay ka, may naghihintay pong walang hanggang langit at walang hanggang impyerno. Habang hindi pa dumadating yung kamatayan, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po yung layunin natin. Naintindihan niyo po? Hindi lang puro trabaho. Kaya maaaring meron sa inyo natutulog, pera ang iniisip. Pera, pagising, pera. Halos maghapon, pera. Isang tabi nyo muna yun. Ngayong week, isipin nyo muna, kaligtasan. Tulungan mo ako, Panginoon, maligtas ako. Yun muna po ang isipin natin. Kasi yung pera, maaaring manghinayang kayo. Pastor, hindi naman ako kikita pag nag-Bible study tayo ng 5 araw dito. Opo, totoo yun, hindi kayo kikita ng pera dito. Hindi natin pag-uusapan yung pera. Pero, maaaring magdalawang isip kayo, Pastor, ang laki po ng offer. Dodoblehin na yung sweldo ko ng boss ko. Huwag lang ako mag-attend dyan, unahin ko yung trabaho ko. I-cancel nyo muna po yung mga appointment ninyo. Kasi, yung pinangihinayangan yung sweldo, maaaring mawala sa inyo yung week. Lunes hanggang Biyernes, wala kayong susweldohin kung uunahin nyo to. Pero, no? Pwedeng ibalik ng Diyos sa susunod na linggo. Pwede yun. Pero, naunawaan mo pa yung dakilang kaligtasan. Naintindihan niyo po?
Napakahalaga, no? Kaya ano ang linya ng buhay? Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo po? Inaantok po kayo? Okay, salamat po, no? Pangalawa, meron ba talagang Diyos? So, yung paniniwala sa Diyos, no, napakahalaga. Maraming tao yung hindi naniniwala, hindi sila kumbinsido na may Diyos kasi hindi daw nakikita ang Diyos. Isa yun. Sa atin naman sa Pilipinas, lahat naman naniniwala sa Diyos. Pero meron at meron pa ring tao na hindi naniniwala. Marami na rin po ako na-meet na tao na sinasabi nila, walang Diyos. O kasi hindi daw nakikita ang Diyos. Una, may dahilan bakit hindi natin nakikita ang Diyos. Kasi meron tayong hindi perpektong mga mata. May mga bagay na hindi nakikita ng mata. Halimbawa, yung mundo, di ba, napakalaki ng mundo? Nakikita ba ng mata nyo yung buong mundo? Hindi. Yung sobrang lapit, yung mga bakterya sa kamay natin, hindi natin nakikita, di ba? Sobrang lapit, sobrang layo, hindi makita ng atin. Yung sobrang laking bagay, hindi pwedeng makita ng ating mata, hindi kaya. Kasi yung ating mata, hindi perpekto. Naintindihan niyo po? Sabi ng iba, maniniwala ako kapag nakita ko ang Diyos. Pero alam niyo po, yung bagay na maniniwala ka lang, ay hindi mo pwedeng gamitin palagi. Lalo na kung pinag-uusapan ay pananampalataya. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa Diyos, kailangan natin pananampalataya. Kahit hindi nakikita ang Diyos, pwede tayong maniwala na mayroong Diyos. Kasi napakaraming ebidensya. Naintindihan niyo po? Sa Biblia, o sa paligid natin na nagpapatunay na mayroong Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na maniniwala lang ako pag nakita ko ng Diyos. Kasi, sabi ko nga, maraming bagay sa buhay natin na pinaniniwalaan natin na mayroon yan kahit hindi nakikita. Halimbawa, yung gravity. Nakikita o hindi? Hindi. Pero naniniwala tayo na may gravity kasi nararamdaman natin yung epekto ng gravity. Naintindihan niyo po? Kung walang gravity, naku po, magbabanggaan tayo lahat. Lulutang siguro tayo. Yung mga planeta natin magbabanggaan. No? Yung hangin, hindi nakikita. Pero naniniwala tayong may hangin kasi nararamdaman natin yung presensya ng hangin. Humihinga tayo. And then, kapag tinamaan yung hangin yung puno, gumagalaw. Tama po ba? Simple lang. Halimbawa, yung hayop, no? Ibon, kagaya ng ibon. Yung ibon, nakikita. Pero yung tunog ng ibon, yung huni ng ibon, hindi nakikita. So, paano natin malalaman na may ibon? Kahit hindi mo nakikita, sa pamamagitan ng tenga mo, pag narinig mo, may ibon dyan. Tama po ba? Kahit hindi mo nakikita, may paraan para malaman mo na mayroon ng bagay na yon. Halimbawa, yung bulaklak, nakikita. Pero yung amoy niya, nakikita? Paano mo malalamang may bulaklak kahit hindi mo siya nakikita? Sa pamamagitan ng ilong, pang-amoy. Tama po ba? Ano pa? Napakarami. Yung tao, nakikita. Pero may bagay na hindi nakikita sa atin. Ano yun? Yung ating espiritu, naninirahan sa ating katawan. Mamaya, explain ko sa inyo yung tungkol dyan. No? Ano pa? Yung Diyos, syempre alam natin, hindi siya nakikita. Pero paano natin malalaman yung tungkol sa Diyos? Sa pamamagitan ng Biblia. Binanggit ko sa inyo kanina, yung Biblia ay nagsasalita tungkol sa Panginoong Hesus. Yung Panginoong Hesus ay Diyos, nagkatawang tao. So tanong, bakit hindi nakikita ang Diyos? No? Una, kasi ang Diyos ay Espiritu. Tingnan niyo po. John 4:24, sabi, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. So yung Espiritu, hindi siya nakikita. Kaya yung Diyos, Espiritu siya, hindi mo siya maaaring makita. Sabi nga sa Luke 24:39, sa huling bahagi, ang isang Espiritu'y walang laman at mga buto, hindi siya kagaya natin. Tayo may laman. Yung Diyos ay Espiritu. Naintindihan niyo po? Kaya kung sasabihin mo na walang Diyos, sinasabi ng Biblia, ikaw ay isang hangal, hindi ako nagsabi. Yung Biblia. Kasi kahit may Diyos, may mga taong nagsasabi na walang Diyos. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Awit chapter 14 verse 1. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y masasama. Sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Naintindihan niyo? Isa pa, sabi dito sa isang verse,
walang Diyos. Sinasabi ng pusong hangal, sila'y masasama, sila'y gumagawa ng kasamaang karumal-dumal, wala isa mang gumagawa ng mabuti. Yun daw po, mapansinin niyo sinasabi ng Biblia, yung nagsasabi daw na walang Diyos, sila'y masasama, sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Normal po sa isang kriminal na sabihin niyang walang pulis. Kasi ayaw ng kriminal na mayroong pulis. Kasi alam po ng kriminal, kapag nahuli siya ng pulis, anong gagawin sa kanya? Nako po, kulong. Halimbawa kayo, bigay example. Meron po ba sa inyo nagmumotor? Pag alis mo ng bahay mo, wala kang helmet. Ano sa isip mo, sa dadaanan mo? Sana walang pulis, sana walang enforcer. May enforcer talaga o wala? Meron, di po ba? Pero gusto mo, sana walang enforcer sa dadaanan ko. Bakit? Alam mo kasi sa sarili mo, may violation ka eh. Alam mo, nahuhulihin ka kapag nakitang wala kang helmet. Tama po ba? Kahit na may pulis, kahit may enforcer, sa isip ng taong yun, sana wala. Ganyan din ito. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. No? Kaya napakahalaga maintindihan natin, no? Yung mga nagsasabing walang Diyos, sila ay hangal. May Diyos. No? Mayroon talagang Diyos. No? Siya ay hindi nakikita dahil siya ay Espiritu. Naintindihan niyo po? Napakahalaga nito. So pag-isipan natin. Mamaya explain ko sa inyo yung mga ebidensya na mayroong Diyos. So pag-usapan muna natin. Kasi itong Biblia, sinasabi natin ay salita ng Diyos. Ang Biblia ba talaga ay salita ng Diyos? No? Pag-usapan natin ito. No? Sabi sa 2 Peter chapter 1, verse 20 and verse 21, nakalagay po, nilagyan ko dito ng title, nakalagay dito, ang Biblia ay hindi nagmula sa sariling kaisipan ng tao. Ibig sabihin, yung nakasulat dito, hindi galing sa sariling opinion. Kunyari, ako naisip ko, isusulat ko, naging Biblia. Hindi ganun. No? Sabi sa 2 Pedro, chapter 1, verse 20 and 21, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So wala daw pong propesiya. Wala nakasulat dito na nagmula sa sariling pagpapakahulugan. Hindi ito galing sa sariling opinion ng tao. Naintindihan niyo po? Kung ano yung naisip ko, isusulat ko. Hindi ganun. May mga taong inudyukan ng Espiritu Santo. Makinig po kayo, no? So kahit walang screen, ano kaya nangyari sa screen natin? Okay. So, may kita nyo dito, napakalaga sabi, walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao. So, ito po ay sa Diyos, hindi sa tao. Hindi galing sa tao, ito ay galing sa Diyos. Ginamit lang ang tao na magsulat. Pero yung sinusulat niya, hindi kanyang salita. So, bakit may Biblia? Para saan ito? No? Sabi dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, ang lahat ng mga kasulatan, yan po yung Biblia, ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo. Kasi mayroon mga maling turo. Kung hindi mo alam ang Biblia, madadaya ka ng mga maling turo. Pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos maging ganap, nasasangkap ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So yan po makakapagturo saan? Binanggit ko na kanina sa inyo. Yung banal na kasulatan, makakapagturo sa inyo tungo sa kaligtasan. Yan yung una. Buhay na walang hanggan, kaligtasan. And then pagligtas ka na, yan din yung magtuturo. Paano ka mamumuhay bilang isang ligtas. Kaya imagine niyo, kung walang Bible, siguro gulo ng mundo. Ang dami sigurong kriminal sa mundo. Tama? Napakahalaga nito. So, yung Biblia translated sa napakaraming wika. Dati, noong 2005, 2377 na wika. 2023, nasa 3,600 wika. Mas marami pa po yan ngayon. Yung Biblia, iba-ibang wika. Kahit hindi ka marunong mag-English, may English tayo. Kung hindi ka marunong mag-English, meron Tagalog, no? Iba-iba. May Bisaya, maayong balita, naimbag ada mag-Biblia,
Marahay na Bareta, Bicol, Maayong Balita, iba-iba. Halos lahat ng wika sa buong mundo, may salin tayo ng Biblia. Kaya nga wala nang palusot yung tao. Hindi ako marunong Bisaya ako, may Bisaya. So bakit may Biblia? Utos ng Panginoon sa atin ano? Ito po yung utos. Ito yung responsibilidad natin. Sabi, Isaiah 34:16, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Meron tayong Biblia para saliksikin at basahin. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon at tinipon sila ng kanyang espiritu. Inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Pero kadalasan ngayon, pan-display na lang ang Biblia. Iba, dala-dala paglinggo, pag-uwi sa bahay, nakatambak na siya sa bahay. Hindi na binabasa. No? Pero responsibilidad nating basahin. Bakit? Ito po ay utos ng Panginoon. Dito natin malalaman yung gusto ng Diyos at ayaw ng Diyos. Kaya kung sinasabi mong gusto mong makilala ang Panginoon, ay dapat basahin mo yung Biblia. Ano po? So, paano na isulat ang Biblia? No, kung dito natin sa screen, yung panahon natin mahahati sa dalawa. Yung tinatawag na BC, before Christ, at yung AD, o Anno Domini, o in the year of the Lord. Ngayon po tayo ay 2025 AD. Yung unang aklat sa Biblia ay aklat ng Genesis hanggang Malakias. Ano po? Yung tinatawag na Lumang Tipan. Naisulat yan sa loob ng 1,500 taon. 1,500 BC. Na kumpleto yung Lumang Tipan. Ano po? Yung Bagong Tipan, matapos na dumating si Jesus Christ, naisulat yung Bagong Tipan mula sa Mateo hanggang Revelation. Na kumpleto yan sa loob ng 100 taon, 100 AD. Kaya, yung buong Biblia, Old and New Testament na kumpleto yan, sa loob ng 1,600 years. Kaya mula nung panahong naisulat yan, hanggang sa panahon natin ngayon, 3,500 taon na. Ganyang katagal. Ibig sabihin yan po yung pinakamatandang aklat sa buong mundo. Naintindihan niyo po? Yung Lumang Tipan, 39 na aklat. Genesis hanggang Malakias. Yung Bagong Tipan, binubuo ng 27 na aklat. Pag pinagsama mo yung Old Testament tsaka yung New Testament, 66 books. Yung nagsulat po ng Biblia, hindi sila magkakakilala. Iba-iba yung trabaho nila, kagaya na dito, fisherman, scholar, shepherd, doktor at hari. No, yung lugar kung saan naisulat, iba-ibang lugar din po. Jerusalem, Samaria, Asia, and Roma. No? Yung author, paano natin malalaman? Isa po, malalaman natin sa Biblia kasi 3,800 times nakalagay, God said. Ulitin ko po 3,800 times, pero may nalilito dito. Yung 3,800 times, nakasulat pa lang yan sa Lumang Tipan. Hindi po kasama dyan yung Bagong Tipan, Lumang Tipan. 3,800 times, ganun karaming beses sinabi ng Panginoon. Ganito yung sinabi ng Panginoon. So, ibig sabihin yung Biblia ay salita ng Diyos. No? Ano yung laman ng Biblia? Nakalagay dyan yung pasimula, kung paano tayo nagsimula, nakalagay din paano matatapos yung kasaysayan ng tao. Sa ikatlong araw, pag-aaralan natin yan, ano yung katapusan. Ano po? And then nakalagay dyan yung pinakamahalaga, kaligtasan na plano ng Diyos para sa lahat ng tao. No, dahil nandyan yung kaligtasan, maglaan tayo ng oras na makinig ng maigi. Halimbawa, ganito po na isulat. Propeta Jeremiah, nagsulat ng aklat ng Jeremias. Sabi sa Jeremiah chapter 30 verse 1 and 2, ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon. Kanino galing yung salita? Mula sa Panginoon. Dumating kay Jeremias. Ano yung sinabi ng Panginoon kay Jeremias? Sabi, na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. Diyos yung nagsalita, no? Sinabi ng Diyos yung kanyang salita kay Jeremias. Si Jeremias, narinig niya, isinulat niya. Naging aklat ng Jeremias. Nakalagay sa Biblia. Kumbaga kung sino yung nagsulat, kadalasan sa kanya nakapangalan, dun sa mga prophet na nagsulat. No? Kaya, para mas madaling maintindihan kung paano na isulat ang Biblia, parang kagaya nito yan. Presidente Marcos, nagpatawag ng meeting ngayong gabi
wala tayo doon, ang nandun mga reporter, kahit wala tayo sa palasyo ng Malacanang, malalaman mo yung sinabi ni Marcos sa pamamagitan ng dyaryo bukas. Yung nakasulat sa dyaryo, si Marcos ang nagsalita. Ang nagsulat, reporter. Ganon din po ang Biblia. Diyos ang nagsalita, isinulat ng mga propeta, no? Pagkasulat ng mga propeta, naging Biblia. So, ibig sabihin, tao lang ang nagsulat. Sinong tao? Mga propeta. Pero yung sinusulat ng mga propeta ay hindi kanilang salita. Yan po ay salita ng Diyos. Kaya yung Biblia ang tawag, salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kasi sa isip ng iba, sinulat lang ito ng tao, kaya may mali. Opo, tao ang nagsulat. Pero yung sinusulat niya, hindi niya salita. Salita ng Diyos. Ginamit lang yung taong magsulat. Naintindihan niyo po? Okay. Sabi dito sa Hosea chapter 1 verse 1, paulit-ulit na binabanggit yung salita ng Panginoon dumating kay, yung kay, pangalan ng propeta. And then, yung aklat na ito, nakapangalan doon sa propeta. Sabi dito, tingnan ninyo. Ang salita ng Panginoon dumating kay Hoseas. O, may aklat ng Hoseas. Isinulat ni Hoseas. Ang salita ng Panginoon dumating kay Joel. May aklat ng Joel. Ang salita ng Panginoon dumating kay Mikas. May aklat ng Micah. No? Dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay. May aklat ng Hagay. Dumating ang mga salita ng Panginoon kay Zacarias. May aklat ng Zacaria. Ano pa? Ang pahayag ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. Paulit-ulit, dumating kay nakapangalan doon sa propeta. Siya yung nagsulat. And then yung aklat na yun, nakapangalan doon sa propeta na nagsulat. Kaya yung Biblia, hindi salita ng propeta. Ginamit lang yung propeta na magsulat, pero yung salita galing sa Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya yung Biblia, banal na aklat, salita ng Diyos. Kagaya dito sa ibang bansa, sa Amerika, pag nanalo yung presidente, bago siya umupo sa opisina bilang presidente, nanunumpa muna siya. At pag nanumpa, nakapatong ang kamay sa Biblia. Si Obama, si Donald Trump, si Joe Biden, yan. And then, ganun din sa Pilipinas. Ano po? Si Cory, si Estrada, Pinoy, Duterte. Maging yung kasalukuyan ngayon nakaupo, si Presidente Marcos. Yung ginamit nga po ni Presidente Marcos na Biblia, yan yung ginamit nung tatay niya, nung nanalong presidente. Nirestore lang nila, tapos yan din yung ginamit niya. Bakit may ganyan? No? Nagpapasakop sila sa salita ng Diyos, yung kanilang pamumuno. Iginagalang yung Biblia, salita ng Diyos. Kaya bawal dagdagan, bawal bawasan. Kung ano po yung nakasulat, yun lang yung dapat nakalagay dyan na dapat nating sundin. No? Sabi dito sa Apokalipsis, tinan ninyo, aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. So pag dinagdagan mo, may salot. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Kaya bawal siyang dagdagan, bawal bawasan. Kaya para mas maintindihan mo, yung nakalagay, kailangan pag-aralan mo, makinig ka, basahin mo yung nakalagay sa Biblia. Pag hindi mo ito alam, madadaya ka. Minsan, yung sinasabi, may dagdag na pala. No, kaya yung Biblia dati, wala naman pong papel kagaya nito ngayon. Kasi ang ginagamit na materyales dati sa Biblia, yung tinatawag na balat ng hayop. Sheepskin, kagaya na nakikita niyo sa screen. Yung mga lumang kopya ng Biblia ay nahukay dun sa Qumran Cave, sa kuweba. No? May mga pastol, naghagis sila ng bato sa kuweba, kasi nawala yung mga tupa nila. Paghagis nila ng mga may tumunog na mga nabasag na palayok. Pagpasok nila sa loob, akala nila mga ginto. Kasi nung unang panahon, yung ginto itinatago sa mga banga. Kaya pagpasok nila, nakita yung mga scroll, yung mga balat ng hayop, no? Nakagaya nito na lumang kopya ng Biblia. Yan po ay pinag-aralan ng mga archaeologists. Ikinumpara sa ginagamit nating Biblia ngayon, parehas lang po. Hindi na bago. No, ibig sabihin, yung Biblia ang ginagamit natin ngayon ay kaparehas. Ito po ay salita ng Diyos. Minsan nga, hindi lang po papel, may audio Bible. No, may mga cellphone na download na Bible. Pwede kang magbasa. Kahit nasaan, pwede mong pakinggan kung gusto mo.
madaling hanapin yung Biblia. Nasa tao na lang yung problema. Bakit? Pag Biblia pinag-uusapan, inaantok. Pero pag chismis, kapag mga current event dito sa mundo, aktibo yung mga tao. Pag pelikula, gising na gising. Pero pag Biblia, yung tao kadalasan, hindi interesado. Pero maswerte tayo dito. No? Nagkaroon tayo ng chance. Isipin nyo noon, nakalagay sa school, ang hirap pong magbasa niyan siguro, ang bigat siguro niyan. Pero ngayon, ang liit na po ng Biblia. Madali mo nang madadala. Napakaswerte natin. No? Kaya samantalahin natin yung pagkakataon na meron tayong chance na makinig ng salita ng Diyos. Tingnan nyo ito. John chapter 1 verse 1. Ang sabi, sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Ngayon, kilala ko ang Diyos. Alam ko ang tungkol sa Diyos. Kung kilala mo ang Diyos, paano mo malalaman ang salita ay Diyos? So kung sinasabi mong kilala mo ang Diyos, dapat alam mo rin yung kanyang salita. Hindi pwede na alam mo yung tungkol sa Diyos, tapos wala kang alam sa Biblia. May problema. Kasi malalaman mo yung tungkol sa Diyos, nakalagay dito. Malalaman mo yung gusto ng Diyos at ayaw ng Diyos, nakalagay sa Biblia. Paano tayong maliligtas, nakalagay dito. Kaya imposible masabihin ng isang taong, kilala ko ang Diyos, pero hindi niya alam ang Biblia. Napakahalaga nito sa atin. Kaya yung Biblia ay ano? Salita ba ng Diyos o hindi? Yan po ay salita ng Diyos. Napakahalaga. Sunod. Ang Diyos ba ang lumikha ng mundo at lahat ng narito? May lumikha? Kasi marami nagtuturo kahit sa school, galing tayo sa unggoy. Tingnan niyo yung katabi niyo. Anong mukha? O, diba? Hindi naman unggoy. Wala naman po ditong ganun yung tenga. So sa school, ganun yung tinuturo. Sa mga high school, kung di ko makalimutan, ganun eh. Nung high school, yung mga nag-evolve na unggoy na naging tao. And then yun yung pinaniniwalaan ng ibang tao. Pero sa Biblia, pinabulaanan yung bagay na yun. Maging yung Big Bang Theory, pinabulaanan niya ng Biblia. Hindi aksidenteng nabuo ang lahat o nagkataon lang. Ang sabi ng Biblia, sa unang aklat, tingnan ninyo, sa unang aklat ng Biblia, sabi, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So makikita nyo, mayroon agad pasimula. May nilikha, may gumawa. Nilikha ng Diyos. So hindi aksidente, merong pinagmulan. Sabi, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Makikita nyo, meron tayong pinagmulan. Merong gumawa sa atin. At siya po yung Diyos. No? Pag binasa niyo ang Biblia sa Genesis chapter 1, nakalagay yung pagkakasunod-sunod ng paglikha. No? Unang araw, ikalawa, at pinakahuli yung tao. No? Kaya nakalagay sa Biblia paulit-ulit, yung paglikha ng Diyos ayon sa kanyang uri. Tingnan ninyo. Genesis chapter 1, verse 12, sabi nito, at ang lupa ay sinibulan ng halaman na mga tanim na nagkakabinhi ayon sa kanyang sariling uri. Di ba may mga uri yung halaman? Diyos ang lumikha. Ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi, bawat isa ayon sa kanyang uri. Punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang uri. Kunyari, mangga, iba-iba yan. Indian mango, Carabao mango, ano pa? Apple mango, iba-iba. Pero lahat ng namumunga, bawat uri, Diyos ang gumawa. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Kaya't nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat. Ano yung mga dambuhala sa dagat? Mga balyena, pating, dolphin, iba-iba. Diyos ang lumikha. Ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig, ayon sa kanya-kanyang uri. Ang lahat ng ibong may pakpak, ayon sa kanya-kanyang uri. Uri ng maya, uwak, buitre, iba-iba, kalapati, lahat, Diyos ang lumikha. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Mapapansin nyo, nakalagay palagi, ito ay mabuti. Nilikha ng Diyos. Isa pa. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa na mga buhay na nilalang ayon sa kanya-kanyang uri. Na mga hayop at mga nilalang na gumagapang. Ahas, mga ahas, no? At ng maiilap na hayop sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri. At ito ay nangyari.
sinabi ng Diyos. No? Sa salita ng Panginoon, nalikha lahat. Makikita natin dito, yung kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At paulit-ulit binanggit, ayon sa kanyang uri. No? Ibig sabihin, kagaya ng tao, ipinanganak tao. Kung isda, isda. Kung ibon, galing din sa ibon. Kung halaman, halaman. Hindi pwedeng buaya na naging tao. Ano po? Lahat yan, lahat tayo ay galing sa Diyos. Diyos ang lumikha. Kaya kung titingnan natin, nakalagay sa Biblia. No? Diyos ang gumawa ng lahat. Gawa chapter 17 verse 24, tingnan ninyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng bagay na naririto. Siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ginuhitan ko po, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan. Diyos daw ang gumawa. Kung ang Diyos ang gumawa, dapat alam niya kung anong meron dito sa mundo. Halimbawa, kunyari, kayo ang gumawa ng mouse na ito. Kung tatanungin ko kayo, ano ang laman nito, masasagot niyo ako. Tama po ba? Kasi kayo ang gumawa eh. Pero pag tinanong ko kayo, sinabi ko sa inyo, anong laman nito, hindi mo masagot, hindi ka gumawa. Di ba? Kung may nawawalang bag, paano mo malalaman kung kanino yon? Pag tinanong kita, anong laman nito? Masasagot mo. Tama po, kasi sa'yo yun eh. Kung anong meron sa bag na yun, alam mo lahat kung anong meron doon, dahil ikaw ang may-ari. Naintindihan niyo po? Ganon din. Yung mundo, sinasabi ng Biblia, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan. So dahil Diyos ang gumawa ng mundo, alam niya kung anong meron dito sa mundo. So titignan natin, sa Biblia, 3,000 years ago, nakasulat sa Biblia, wala pang science na subject. Wala pang mga scientist nung time na yon. Pero nauna nang sinabi ng Biblia, mayroong ganito sa mundo. Halimbawa, sabi ng Biblia, Job chapter 28 verse 5. Tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nang gagaling. Ngunit waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. 3,500 years ago, wala pong nakakaalam. Ang alam lang ng tao, ito lang lupa na tinutungtungan natin. Pero sinasabi ng Biblia, na waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. Sa ilalim daw ng lupa, ng mundo, may apoy. Pero natuklasan po ng mga dalubhasa, ng mga archaeologists, no? May layer yung mundo, di ba? Yung mantle, outer core, tsaka yung inner core. Sa loob po ng mundo, may apoy. Naintindihan niyo po? Pero ang akala ng mga unang tao, lupa lang. Imposible yun sa isip nila. Kasi hindi man nila kayang hukayin yan eh. Pero advanced na tayo. Advanced na yung science natin. No? Kaya pag pinag-aralan natin yung Biblia, may mga scientific, parang scientific term siya na sinasabi. Archaeological, no? Tingnan natin, sabi ng Biblia. Job 26, verse 7. Iniunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinibitin ng daigdig sa kawalan. Ito pong mundo, imagine nyo, kuha ito sa buwan. Noong unang panahon, wala pa naman nakakuha ng picture ng mundo na buo. Pero sinabi na ng Biblia, yung mundo daw, ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Wala pong poste. Yung mundo, walang poste na tumutukod dyan. Wala ding tali sa itaas, basta nakalutang lang yung mundo, di ba? Paano nalaman yan? Sabi, ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Sinabi po ng Biblia, 1,000 taon. Nalaman lang natin, kamakailan, na nakalabas ang tao sa earth, nakapunta sa buwan, kita na ng picture. Nauna nang sinabi ng Biblia, bago pa matuklasan ng tao, ng mga scientist. Kasi ang akala ng tao noon, ganito ang mundo. Flat. Kaya yung mga sinaunang tao, takot silang pumunta sa malayo. Kasi iniisip nila ko, baka malaglag tayo dun sa malayo. Kasi akala nila, flat ang mundo. Ang akala naman ng mga sinaunang tao, yung mga bituin, nakatali. And then, kung ilan lang yung nabibilang nila, yun lang yung bilang ng bituin sa isip nila. Pero alam niyo po, 1,000 taon. Nakalagay sa Biblia, no? Yung bituin, hindi kayang bilangin. Tingnan niyo po. Jeremiah 33 verse 22. Kung paanong ang lahat ng natatanaw sa langit ay hindi mabibilang. At ang mga buhangin sa dagat, di masusukat. Ano yung natatanaw sa langit na hindi mabibilang? Mga bituin. Sa ating mata. Nung na-discover yung telescope, sinilip yung taas natin, yung kalawakan natin dyan, ako po, ang dami mga bituin. Hindi kayang bilangin.
Kaya anong isip ng mga scientist? Totoo talaga ang Biblia. May Diyos. No? Sa awit, tinan niyo po, sinabi na ng Biblia, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang. Ibinibigay niya sa kanilang lahat ang mga pangalan nila. Tingnan niyo po, yung kulay pulang verse. Ibinibigay niya sa kanilang lahat ang mga pangalan nila. Di ba, napakaraming bituin? Pero ang sabi ng Biblia, may mga pangalan. Alam ng Diyos. Diyan makikita niyo gaano yung kapangyarihan ng Diyos. Kayo po, ilan ang Facebook friends niyo? Meron ba 5,000 sagad na? Ngayon, yung 5,000 yon, pinaisa-isa ko. Sino yung 5,000 yon? Siguro loading ka pa ilang araw. Hindi mo masasabi kung sino lahat yon. Tama po ba? Pero yung Diyos, napakaraming bituin. Alam ng Diyos lahat yan. Sa katunayan, may pinangalanan ng Diyos sa Biblia na mga bituin. Kagaya dito sa Job 38, verse 31, tinan niyo po maigi. Can you bind the cluster of the Pleiades? Yung Pleiades, yan yung malalaking bituin sa ating mata. Kagaya na nakikita niyo sa screen. No? Can you bind the cluster of the Pleiades? Sabi ng Biblia, yung bituin daw na Pleiades ay cluster. Sa ating mata, isang piraso yan na malaki. Ito sabi ng Biblia, hindi yan isa. Yan ay kumpol ng mga bituin. Pag sinabing cluster kasi, kumpol. Kumbaga sa ubas, isang piling ng, kumbaga sa saging, isang piling na saging. Isang piling, marami siya, di ba? Sa ubas, is parang isang piling na ubas, marami yun sa loob. Ganun pag sabihin ng cluster. Yung Pleiades daw ay cluster. Pero yung mga sinaunang tao, ang bilang niyan, isa, kasi nakikita natin isa. Pero nung tininan ng mga scientists, nung na-invento yung telescope, yung isang piraso, ganito ang itsura. Grupo ng libu-libong bituin. Pag walang telescope, sa ating mata, ay isang piraso lang na malaki. Kagaya nakikita nyo. Pero pag may telescope, tugma sa Biblia, grupo ng napakaraming bituin. Paano nahulaan ito? 1,000 taon nakalagay na sa Biblia. Masasabi natin, Diyos talaga ang lumikha. Kasi alam ng Diyos kung anong meron sa itaas, anong meron sa lupa. Naintindihan niyo po? Tingnan niyo pa sabi ng Biblia. Or loose the belt of Orion. Loose the belt of Orion. Yung Orion na bituin, ito yung makikita niyo sa screen na hugis tao. Ang binanggit, loose the belt, sinturon. Yung hugis taong bituin, na tinatawag na Orion, mayroong sintron. Ito po yung 3 bituin. Yan, makikita niyo sa screen. Ang sabi ng Biblia, loose. Yan daw sintron, maluwag. Ibig sabihin, malayo yan sa isa't isa. Pero nung na-discover yung telescope, sa ating mata, magkakalapit lang siya pag tiningnan mo. Pero ang sabi ng Biblia, hindi, loose yan, maluwag yan. Ibig sabihin, malayo yan, yung loose the belt of Orion. Nung tiningnan sa telescope, ito, makikita nyo si ito, nandito. Ito naman, nandito. Ito, nandito. Magkakalayo. Pag ginamitan mo ng telescope, sa ating mata, magkakalapit. Pero sinabi ng Biblia, loose, malayo siya sa isa't isa. So, paano nahulaan ng Biblia? Diyos ang gumawa. Naintindihan niyo po? Alam ng Diyos yung sikreto ng universe. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po dito? Pero minsan, hindi natin binibilib yung likha ng Diyos. Tignan niyo ito. Sabi sa Isaiah 40:26, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Ang nakita niyo, helicopter. Wow, ang ganda! Ay, yung langaw. Nakita nga yung bumagsak na langaw? Paano lumipad ang langaw? Kahanga-hanga yung langaw. Ang liit lang niya, pero grabe pong lumipad. Ang bilis. Yung helicopter, pag ganun-ganun lang siya. Di ba? Pero saan tayo nabibilib? Sa helicopter. Yung nilikha ng Diyos, tingnan ninyo. Sabi, tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Pag pinag-isipan niyo yan, minsan yung nilikha ng tao, no? Yung nilikha ng Diyos, ginagaya ng tao. Halimbawa, kagaya nitong paniki. May tinatawag tong bat sonar wave, yung biological sonar. Yung paniki, hindi siya bumabangga. Gamit yung tinatawag na echolocation. Naglalabas siya ng sound, babangga sa object, babalik sa kanya. Yun yung magiging guide niya. Ang tawag dyan, biological sonar. Ngayon, nag-imbento ang tao, nilagay sa barko. Yung barko, gumagamit din ng sonar para makita yung ilalim ng dagat. Sa pamamagitan ng tunog, bumabalik sa kanya. Pero saan niya ginaya? Sa nilikha ng Diyos. Pero bilib na bilib tayo sa nilikha ng tao. Pero kung pag-iisipan natin, ito po, kamangha-mangha yung nilikha ng Diyos. Naintindihan niyo po?
Kaya, sa science, nakalagay din po yan sa Biblia. Halimbawa, yung water cycle, pinag-aaral natin to sa high school or elementary. No, yung water cycle, nakalagay na po yan sa Biblia bago pa madiskubre ng tao. Tingnan ninyo. Job 36:27 and 28. Sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinaiilan lang. Pataas, yan po yung evaporation. Kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan, yan yung condensation. Yung naging gas na tubig, nagiging liquid siya. No? At ibinubuhos sa kalangitan, ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana. Yan po yung precipitation, inuulan. Alam niyo yan? Yung water cycle natin? Pinag-aaral elementary or high school. No, kung titignan natin ang Biblia, una, sapagkat ang mga patak ng tubig, kanyang pinaiilan lang. Ano yan? Evaporation. Paakyat yung tubig, nagiging gas, paakyat. Nag-evaporate yung tubig. No? Na nakaimba. Kunyari, may tubig kayo sa planggana, umuunti yan. Nagiging singaw, paakyat sa itaas. Pumaiilan lang yung tubig. And then, pag nasa taas na, ano mangyayari? Kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan. Yan tinatawag na condensation. Yung moist na yun, yung mga nagiging droplet na siya sa itaas. No? Nabubuo na yan sa itaas. Pag nagsama-sama yung lahat, anong kasunod? Ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. Ipinapatak ng sagana, pababa naman, ipinapatak. Yan na yung ulan, rainfall, precipitation. So bago pa madiscovery ng science, 3,500 years ago, nakalagay na po yan sa Biblia. Pero minsan, bilib na bilib tayo sa mga scientists. Pero yung na-discovery nila, ay nakalagay naman talaga sa Biblia. Kaya kung alam mo to, mas matalino ka pa sa scientist eh. Ang tinusuro ng mga profesor, ang tao galing sa unggoy. Di ba? Pero yung elementary, nag-aral ng Biblia. May lumikha, yung Diyos. Kasi yun yung nagmumukhang mangmang, yung profesor. Tama po ba? Napakahalaga, no? So, yung water cycle na yan, nakalagay yan sa Biblia. 3,000 years ago, na-prove yan ng modern science. Binanggit sa modern science po yan. No? Kaya napakahalaga kung hindi ka naniniwalang may Diyos. No? Kung sa palagay mo, hindi ka kumbinsidong may Diyos, ito ang sabi ng Biblia sa'yo. Sa Job chapter 12, verse 7 and 8, ngunit ngayon, tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila. Kung hindi ka daw naniniwalang may Diyos, ay tanungin mo yung mga hayop. At ang mga ibon sa himpapawid, kanilang sasabihin sa iyo. So kung hindi ka daw naniniwalang may Diyos, itanungin mo yung ibon magsasabi sa iyo, may Diyos. Ang mga halaman sa lupa, tuturuan kanila. Ang mga isda sa dagat, magpapahayag sa iyo. Buti pa yung hayop, ibon, mga halaman, isda, alam nilang may Diyos. Pero yung ikaw na tao, hindi ka naniniwalang may Diyos, tanungin mo sila. Ano yun? Paano, pastor? Tanungin ko yung aso? Pag uwi mo, aw-aw, sino lumikha sa'yo? Tapos kinagat ka. Pastor, sinabi mo, tanungin. Tapos, di naman. Kinagat pa ako. Pag sinabing tanungin, pag-aralan mo. Halimbawa, ibon. Etong woodpecker na to. Alam niyo yung woodpecker? Yung woodpecker, napakatigas ng tuka niya. Pati bungo niya. Kasi inuumpog niya yung kanyang tuka sa kahoy, nabubutas yung kahoy, kaya niya. Kaya niyo po bang iumpog ang ulo niya, mabubutas ang pader? No? Ito po ang woodpecker, meron siyang shock absorber. No? Kahit na iumpog niya yung kanyang tuka na yan sa ulo niya, napakatibay niya. Kasi ang haba ng tuka niya, yung tuka na yan, bumabalot sa bungo. Kapag inuumpog niya yan, bumabalot yan, parang foam yan, parang shock absorber siya dyan. May ganitong parang foam. Napakatigas po niyan. Diyan inimbento yung mga helmet natin sa motor. Di ba? Helmet sa motor. Maaaring sa technology po ng woodpecker. Tignan niyo yung itsura niya. May yung paa niya, 3 sa harap, 1 sa likod. Para pagkapit niya sa kahoy, napakatibay, hindi siya babagsak. Yung kanyang buntot na ito, tignan niyo, pag sa kahoy nakadapo siya, nakatukod sa ilalim niya. Yung buntot niya ngayon, napakatigas po niyan. Tumutulong din yan para sumuporta sa kanya. And then, yung kanyang tuka na yan, napakahaba. No? Napakahaba para makain yung pagkain. Parang pako, tinutusok niya yung kakainin niya. Napakatulis niyan, na bumabalot sa kanyang ulo. No?
Kaya makikita nyo, saan, kumbaga na, ilang seconds lang po, napakaraming beses niyang gumaganon, tumutuka. Kayo, ilang kaya nyo isang segundong gumanon? Isang segundo siguro, isa lang. Siya po, napakarami. Napakabilis, pero hindi siya nasisiraan ng ulo. Hindi siya nahihilo. Tayo po, ilang ganon lang, hilo ka na. No? Pero sino lumikha nito? Siya, may Diyos. Yan, kung aksidente lang na nagkaroon yan, paano siya nagkaroon ng ganyang kakayahan? Yung aso, di ba? Ginagamit sa airport para mang-amoy ng mga drugs, mga kontrabando, alam niya. Ngayon, kung aksidente lang na nabuo yun, paano siya nagkaroon ng ganong kakayahan? Di ba? May lumikha sa kanya. And then, Diyos yung nagbigay ng ganong abilidad sa kanya. Ganon din dito. Dahil may Diyos, iba-iba yung kakayahan ng bawat hayop. Pero yung bawat kakayahan na yun ay galing sa Diyos. Kaya nga hindi mo pwedeng sabihin na walang Diyos. Kapag tingnan mo yung halaman, yung mga puno, yung mga ibon, yung mga isda, hindi mo pwedeng sabihin na walang Diyos. Tingnan ninyo. Napakalinaw, sabi ng Biblia. Roma chapter 1 verse 20. Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka Diyos. Tingnan niyo po maigi ha? Diyos. Bagamat hindi nakikita. So yung Diyos daw po, hindi nakikita. Tama po ba? Ay naunawaan at nakita. Ha? Yung Diyos, hindi nakikita. Pero naunawaan at nakita. Paano? Paano natin malalaman? Hindi naman siya nakikita, pero paano natin maiintindihan at makikita na mayroong Diyos? Sabi, sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Ibig sabihin, pag tumingin ka sa halaman, sa ibon, sa buwan, mga bituin, sa tubig, hangin, naramdaman mo yung hangin. Wala silang may dadahilan. Hindi mo pwedeng sabihin na walang Diyos. Mayroong Diyos. Tumingin ka sa paligid mo. Tingnan mo yung katawan mo. Tingnan mo yung mga alaga mong hayop. Saan sila nanggaling? Hindi yan aksidenteng nabuo. Kaya yung creation, nagsasalita yan ng tahimik na mayroong Diyos. Manhid ka na talaga kung hindi mo pa yun maramdaman. Naintindihan niyo po? Napakahalaga. Ang problema, bakit? Kahit may Diyos, hindi naniniwala yung tao. Ito po ang problema. Roma chapter 1 verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Hindi tayo grateful sa Diyos. Binibigyan ng Diyos lahat. Pero binabaliwala natin siya. Sabi, hindi nila niluluwalhati ang Diyos. Hindi pinasalamatan ang Diyos. Hindi tayo marunong magpasalamat sa lumikha sa atin. Ang isip lang natin, yung sarili lang natin. Kaya kahit nakikita natin yung mga sign, binabaliwala mo lang. Pag ikaw po nag-snorkeling, alam mo snorkeling sa dagat? Yung makikita mo yung mga corals, may isip mo, grabe, ang ganda ng nilikha ng Diyos. Ma-appreciate mo po. Pumunta kayo sa mga gandang lugar, ma-appreciate mo, wow, grabe yung creation ni God. Grabe yung kapangyarihan ng Diyos. Nilikha para sa tao. Lahat, nilikha po para sa atin. At alam ninyo, sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tayong tao yung pinaka-espesyal sa lahat. No? Sabi sa awit 139, verse 13 and 14, sabi, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo, sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Sa bahay bata ng iyong ina, ako'y iyong hinabi. Pag sinabi hinabi, parang tinatahi, di ba? Parang naghahabi ka ng damit, hinahabi yung damit. Sabihin, habang nasa sinapupunan ka ng nanay mo, yung Diyos yung gumagawa sa iyo doon. May hiwaga sa loob, nabubuo yung tao sa sinapupunan ng ina. Kaya nga yung nanay, pag nabuntis, hindi niya alam kung lalaki o babae. Kasi hindi naman siya ang gumawa. Kung ikaw ang gumawa, alam mo kung lalaki yan, alam mo kung babae yan. Pero bakit hindi alam? Magpapa-ultrasound, di po ba? Kasi hindi siya ang gumawa. Diyos ang gumawa. No? Kaya pag pinag-aaralan natin yung ating katawan, napaka-espesyal ng ating katawan. Ano po? No? Sabi ng Biblia, tingnan ninyo. No? Sa creation, nilikha ng Diyos yung halaman para sa hayop. Yung mga animals, kumakain sila ng mga halaman. Yung halaman naman at mga hayop, no? Nilikha yan para sa tao. Kumakain tayo ng karne, kumakain tayo ng mga gulay. No?
And then yung tao, nilikha ng Diyos, hindi para sa halaman at sa hayop. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Para sa Diyos. Naintindihan niyo po? No? Kaya napakahalaga nito sa atin, yung paglikha ng ating Panginoong Diyos. Siya ang lumikha, siya ang may-ari ng ating buhay. Siya ang gumawa sa atin. No? Kaya kung pag-iisipan natin, yan po ang nakalagay sa Biblia. So, ang Diyos ang lumikha ng mundo at lahat ng narito. Kahit hindi nakikita ang Diyos, yung creation nagpapatunay na mayroong Diyos. Tama po ba? Naintindihan niyo po? Malapit na tayo. Ito. Meron ba tayong espiritu? No, ano yung espiritu? No, tingnan natin yung paglikha ng Diyos sa tao para maintindihan natin kung meron ba tayong espiritu. No, sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Yung ating katawan, nung nilikha ng Diyos, mula sa alabok, mula sa lupa. No? At sabi, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. Hiningahan. Ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ano yung hiningahan? Ano po? Maintindihan nyo sa sumunod na verse yung sabing hiningahan, naging buhay na kaluluwa. No? Kung katawan lang, walang silbi. Kasi galing tayo sa alabok, sa lupa. Pero sabi, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ano yung sariling larawan? Ang Diyos ay espiritu. Di ba yung magulang, pag nanganak, kamukha niya yung anak. Minsan, pag matangos yung ilong ng tatay, matangos yung ilong ng anak. May ganun, may nakukuhang kahawig. Pag pango yung nanay, pango din yung anak. May ganun, di ba? May nakukuhang kahawig. Ngayon sabi ng Biblia, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ibig sabihin, ang Diyos ay espiritu. Nung nilikha ng Diyos ang tao, yung sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, ibig sabihin, meron din tayong espiritu. Nilagayan sa atin, hiningahan ng Diyos. Sa ating katawan, naninirahan yung espiritu. Yan yung larawan ng Diyos. Kaya meron tayong katawan, mayroon tayong espiritu. No? Tingnan niyo, sabi ng Biblia. Sa Thessalonian, may kita nyo, yung ating katawan binubuo ng 3 bahagi. Sabi dito, kakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu, at kaluluwa, at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ang Panginoong Jesus. Yesu Kristo. Tingnan niyo po, espiritu, kaluluwa, at katawan. Binanggit. So, yung ating katawan, balikan natin yung creation, meron tayong espiritu. Kaya sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayong tao yung pinaka-espesyal dahil meron tayong espiritu. Tao lang ang merong espiritu. Yung animals, wala. Yung puno, wala. No? Tao lang. Inilagayan sa atin. Kaya yung ating katawan, binubuo ng 3 bahagi. Meron tayong katawan. Kagaya na nakikita nyo. No? Yung katawan, anong gusto? Appetite. No? Instinct. Sexual na pagnanasa. Nagugutom tayo dahil meron tayong katawan. May sexual na pagnanasa dahil meron tayong katawan. Bukod sa katawan, meron tayong kaluluwa. Ano yung katangian ng kaluluwa na to? Knowledge, emosyon, tsaka yung will. No? And then, yung isa pa, spirit. Tao lang ang merong espiritu. Ano yung katangian ng espiritu? Relihiyosong pag-iisip. Yan na religious mind. Ano yun? Religious heart. Nagdadasal tayo kahit hindi naniniwala sa Diyos. Pag nasa aksidente na, ang tawag Diyos. No? Nananalangin. Yung hayop, wala kayong makikitang aso na nagdadasal. Sa Facebook, may kumakalat na nagdadasal yung aso kasi nakaganon. Tapos may pagkain sa harap. Pinicture nung amo. Pinost sa Facebook, sabi, yung alaga kong aso nagdadasal bago kumain. Pero hindi po totoo yun kasi wala naman siyang espiritu. Naintindihan niyo mo? Tao lang. And then meron tayong konsensya. Pag nakagawa ka ng kasalanan, kahit wala nakatingin sa'yo, mag-isa ka lang, dagdag, mayroon kang konsensya. Bakit? Meron kang espiritu. And then ano pa? Gusto mo humaba buhay mo. Gusto mo walang hanggan. No, bakit? Dahil yan sa iyong espiritu. Yung animals, katawan, meron siya. Kaya kumakain din siya. May sexual desire siya dahil katawan. And then meron siyang soul, yung aso. Kaya meron siyang knowledge, di ba natuturuan din ng hayop? No? Meron siyang emosyon. Minsan makita mo yung alaga mong aso, masaya.
minsan malungkot. Dahil yan sa soul. Pero wala siyang spirit, wala siyang konsensya. Pag kinagat niya, hindi niya sasabihin, sorry, kinagat kita. No? Kasi wala naman siyang espiritu. Naintindihan niyo po? Naintindihan po? Okay po. No? Kaya nga, yung espiritu, pag-usapan natin. Meron kasi nito sa atin. No? Konsensya, relihiyoso. Pag may problema ka na, mananalangin na sa Diyos. Dahil yan sa ating espiritu. Ngayon sabi ng Biblia sa Ecclesiastes, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahonan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Meron tayong paghahangad sa walang hanggan. Bakit? Yan po yung ating espiritu. Naintindihan niyo po? So meron tayong espiritu? Wala? Mayroon. Wala kayong konsensya? No? Meron. Dahil yan sa ating espiritu. Naintindihan niyo po? And then last. Pag sabi kong last, mukha nagising ah. Last. No? Ang kamatayan ba ang katapusan ng lahat? Pag-isipan natin. Kasi malaki ang kinalaman nito sa ating buhay. Ano po? Ang kamatayan ba ang katapusan ng lahat? Yung ating katawan nagmula sa alabok, tama po ba? So sabi ng Biblia, tingnan ninyo, Ecclesiastes chapter 12 verse 7 and 8. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. Yan. Yung alabok, yan yung katawan natin mula sa alabok. Bumalik sa lupa na gaya ng una. Di ba galing ito sa alabok? Pag namatay, saan pupunta? Babalik yan sa alabok. Mabubulok yan. Ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Tingnan niyo po. Saan galing ang espiritu? Saan po galing yung espiritu? Ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ano ibig sabihin? Yung alabok, bumalik sa lupa. Espiritu, bumalik sa Diyos. Ano yun? Tingnan niyo po. Yung ating katawan mula sa alabok. Pag namatay ka po, mabubulok yan. Babalik yan sa alabok. Wala nang kabuluhan. Kahit ang taas ng pinag-aralan mo, kahit ang dami mong pera, pag namatay, lupa, babalik ka sa lupa. Mayaman, mahirap, pare-parehas. Ngayon, yung espiritu natin, meron tayong espiritu, yan ay galing sa Diyos. Pag namatay ka, babalik yan sa Diyos. Para saan? Paghuhukom. Sisingilin ka na ng Diyos. Paano ka nabuhay dito sa mundo. Ngayon, ang pinaghahandaan natin dito sa alabok na katawan natin, pagandahin, yung iba, sobrang iritoke, tapos gusto natin maabot karangalan sa mundo, mataas na posisyon sa mundo. Pero pag namatay ka, hindi ka na maaalala kasi alabok ka lang. No po? Pero yung espiritu mo na binaliwala mo, hindi ka naglaan ng oras tungkol sa espiritu mo. Kasi lagi kang busy tungkol sa alabok na katawan mo. Pag namatay, haharap yan sa Diyos. No, hindi yun ang katapusan na pag namatay ka, yun ang katapusan. Babalik sa Diyos yung espiritu. Sisingilin ka ng Diyos. Sabi ng Biblia, tingnan ninyo. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Itinakda sa mga tao ang mamatay. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Pag namatay ang tao, lahat tayo mamamatay. Pero pagkatapos nun, mayroong paghuhukom. Ano yung paghuhukom? No? Ibig sabihin ng paghuhukom, isa-isa tayong tatayo sa harapan ng Diyos. Kailan? Pag namatay po tayo, tatayo ka sa harapan ng hukuman ng Diyos. Kung may kasalanan ka, hindi mo nalutas bago ka mamatay. Nako po, maglalakad ka papunta sa impyerno. No? Kung kamatayan po, ang katapusan ng lahat, hindi na natin kailangan mag-aral ng Biblia. Ang kapal-kapal nito. 2 oras, pwede tayong kumita ng pera kung yun talaga ang layunin ng buhay eh. No? Pero hindi po. Pag namatay, haharap tayo sa Diyos. Dinan niyo po sabi ng Biblia. Job 19:26. At pagkatapos na masira ng ganito, ang aking balat, ibig sabihin nasira yung balat, nasira yung katawan mo, patay ka na. Ano mangyayari? Gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Alam niyo po, merong 2 uri ng kamatayan. Pag sinabing kamatayan sa Biblia, ibig sabihin separation, pagkahiwalay. Ano po? Yung unang kamatayan, halimbawa, ganito, nabangga ka ng sasakyan. Nasira na yung katawan mo. Yung katawan mo, saan pupunta? Sa alabok. No? Ang ibig sabihin niya, no, yung espiritu mo, hihiwalay po yan sa iyong katawan. No?
Yung dahil nasira na yung katawan mo, hihiwalay ang espiritu sa katawan. Ang tawag diyan, unang kamatayan. Paghihiwalay ng katawan at ng espiritu. Yung katawan mo mabubulok sa lupa. Yung espiritu mo, ano mangyayari? Yan yung unang kamatayan, no? Paghihiwalay ng katawan at ng espiritu. Yan yung pinaghahandaan ng tao. Pero may tinatawag na ikalawang kamatayan. Alam niyo po? Hindi lang dapat paghandaan mo unang kamatayan. Merong ikalawang kamatayan. Ano yun? Pag sinabing ikalawang kamatayan, ang tawag dyan, lubos na pagkahiwalay sa Diyos. Yung espiritu mo, humiwalay sa iyong katawan. Ano mangyayari? Kung ikaw po ay namatay na hindi nakaunawa ng kaligtasan, dahil busy ka lagi sa araw-araw para kumita lang ng pera, yun yung purpose ng buhay mo, namatay ka. Busy ka sa physical things, material things. Hindi mo na-solve yung problema sa kasalanan. Yung kaluluwa mong yan, itatapon yan sa walang hanggang impyerno. Ang tawag dyan, ikalawang kamatayan. Ano yung ikalawang kamatayan? Impyerno. Tingnan niyo po sa Biblia. Revelation chapter 20 verse 14. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Di ba may ikalawang kamatayan? Ano daw yon? Ito ang ikalawang kamatayan. Ang ano daw? Ang lawa ng apoy. Yan yung impyerno. Kaya, napakahalaga, no? Haharap ka sa hukuman ng Diyos. Kapag wala yung pangalan mo sa aklat ng buhay, itatapon ka sa lawa ng apoy. Sabi ng Biblia, at ang sino mang hindi natagpuan nakasulat sa aklat ng buhay, ay itinapon sa lawa ng apoy. Paulit-ulit, lawa ng apoy. Halimbawa, ganito yan, haharap ka sa Diyos, eto ka, maliit, no? Humarap ka sa hukuman ng Diyos, eto, napakalaki, malaking tronong puti ang tawag dyan. Lahat ng kasalanan mo, ipapaalala sa iyo ng Diyos. Ipapakita sa iyo. Yung mga ginawa mong kasalanan dito sa mundo. And then, dahil hindi nalutas yan, mangyayari, itatapon ka sa impyerno. Kasalanan. No? Kaya, kung pag-iisipan natin, ipinanganak na tayo dito sa mundo. Darating ang panahon sa ayo at sa gusto mo, mamamatay ka. No? Ipinanganak na tayo, mamamatay. Pag namatay, yun na po ba ang katapusan? Ano po ang kasunod ng kamatayan? Po? Ano po? Paghuhukom. Judgment. Paghuhukom. Pag ikaw po ay namatay, nasigurado ka sa iyong kaligtasan, pupunta ka sa langit. Pero pag namatay ka, hindi mo inalam paano maliligtas, pupunta ka sa impyerno. Saan niyo gusto? Sa langit o sa impyerno? Siyempre, lahat gusto sa langit. Wala naman sanang mapunta sa impyerno. Pero kung talagang gusto niyo sa langit, mas gusto ng Diyos. No? Sabi ng Biblia ulitin ko, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, handa na ba akong mamatay? Paano kunin ng Diyos yung buhay ko? Sigurado na ba akong ligtas? Mari, Pastor, sure na po ako. Sabi ko, paano ka nakakasiguro? Meron na po akong pinaghanda. Meron na po akong St. Peter plan, Pastor. Alam niyo yung St. Peter plan? Cremation? Siguro, pag namatay yung pamilya mo, wala ka ng problema kasi hindi na sila mabibigatan. May kabaong ka na, may paglilibingan ka na. Siguro yun ang iniisip mo. Wala ka ng problema kasi hanggang sa paglilibingan mo, okay ka na financially. Pero hindi po yan yung paghahanda na tinutukoy ng Biblia. Anong klaseng paghahanda? Paghahanda sa buhay na walang hanggan. Mari sa isip nyo, totoo ba yung walang hanggan? Kasi hindi pa naman natin nakikita yung walang hanggan. Tama po ba? Pero may kwento yan. Si Tipaklong tsaka si Gamo-Gamo. Si Tipaklong, maghapon silang naglaro. Ngayon, napagod na sila. Nung magagabi na, sabi ni Tipaklong, Gamo-Gamo, ang saya-saya ko ngayong araw. Pero pagod na ako. Magkita tayo bukas. Yan yung sabi ni Tipaklong kay Gamo-Gamo. Magkita tayo bukas. Si Gamo-Gamo, nalito. Sabi niya, ano yung bukas? Alam niyo yung Gamo-Gamo, isang araw lang siya. Wala na siyang bukas. No? Sabi niya, magkita tayo bukas, Gamo-Gamo. Sa isip na Gamo-Gamo, ano? Ano yung bukas? Hindi ko maintindihan yung bukas. Ano yung bukas? Kaya sabi ni Tipaklong, no?
Yung bukas, yan yung pagkatapos ng araw na ito. Sunod na araw, yung bukas na. Pero si Gamo-Gamo, hindi niya maintindihan. Bukas, matutulog ako ngayong gabi, pagkatapos sunod na araw, yun na yung bukas. Hindi naman siya mabuhay ng kinabukasan kasi isang araw lang yung buhay niya. Kaya para sa kanya, hindi niya maintindihan yun. Tama po ba? Para kay Gamo-Gamo, imposible yung salitang bukas. Para sa atin, hindi pa natin nararanasan yung walang hanggan. Pero nakalagay po sa Biblia, merong walang hanggan. Naintindihan niyo po? Kaya nga, nakatayo tayo sa dalawang pintuan. Jeremiah 21 verse 8. Sabi, at sa sambahayang ito, sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Kung nakatayo ka sa daan ng kamatayan, papunta ka sa impyerno. Kung nakatayo ka sa daan ng buhay, pupunta ka sa langit. Kaya napakahalaga na bago tayo mamatay, kailangan masiguro natin yung ating kinatatayuan. Ako ba talaga sigurado na sa buhay na walang hanggan? Nasa Biblia ba talaga yung kaligtasan ko? Naku, alamin ko kaya sa pamamagitan ng Bible seminar na ito. Sa mata ng Diyos, tayong lahat marangal. No? Sabi ng Biblia sa awit 49 verse 20, taong nasa karangalan. Maayos naman tayo, marangal, kasi nilikha tayo ng Diyos na meron tayong espiritu. Pero tinan nyo, subalit, hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ano yung hindi nakakaunawa? Kung hindi kaligtas. Gaya ng mga hayop na namamatay. Nakakita na kayo ng patay na aso sa kalsada? Sa expressway po, pag nagdadrive ako, naku po, may mga patay na aso na sagasaan. Wala nang pumapansin. Hanggang sa matuyo na yan, mabulok na yan, pinababayaan na lang po yan. Yan, kung mamatay ka, no, bagamat marangal ka sa Diyos, kasi meron kang espiritu, pero namatay ka na hindi nakakakilala sa Diyos, hindi kaligtas, walang pagkakaiba sa animals. Para kang aso na namatay sa gitna ng kalsada, wala nang pumapansin, wala nang kabuluhan. Bakit? Susunugin dun sa impyerno. Kaya nga, hindi tayo nandito, no, para dagdag lang kaalaman. Isa lang nandito tayo, maghanda. Saan? Amos chapter 4 verse 12 sabi, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Kasi lahat tayo, sa ayaw at sa gusto mo, lahat tayo haharap sa Diyos. Kaya sinasabi, humanda ka sa pagsalubong sa iyong Diyos. Ang tanong, sinong makakasumbong sa Diyos? Sino yung may chance na matagpuan ng Panginoon? Sino yung chance na maligtas? Kawikaan 8:17, iniibig ko silang sa akin ay umiibig, at ako'y natatagpuan nang humahanap sa aking masigasig. Sino yung nakakatagpo? Humahanap sa aking masigasig. Pag sinabi masigasig, maglalaan ka ng oras. No, kasi maring sa linggong ito, may mga magyaya sa'yo, mag-swimming o kung saan-saan. Kung talagang gusto mong maligtas, matagpuan mo ang Diyos, kailangan i-cancel mo yon, bumalik ka. No? And then handa ka maglaan ng 2 oras. Handa ka magtiyaga na umupo para makinig ng salita ng Diyos. Yun tinatawag na masigasig. I know, may inaalala kayo, maaaring iniisip nyo, Pastor, may problema po eh. Kasi problema ko po pera, hindi naman ako magkakapera. Medyo masakit po ang ulo ko ngayon. Wala na po akong isusuot bukas. May pasok pa po ako. No, may trabaho po ako, may pasok pa po kami sa school. Pero pag-isipan ninyo, yung mga bagay dito sa mundo, hindi lang yan ang problema. Habang nabubuhay tayo, problema ito. Pero may isa pang bagay na problema, yung spiritual na bagay. Ano yun? Napatawad na ba ang kasalanan ko? Paano ako maliligtas? Yung pera, kalusugan, damit, trabaho, pag-aaral, mahalaga o hindi? Mahalaga o hindi? Mahalaga. Pero yung kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan, mahalaga o hindi? Mas mahalaga. Ano po? Sa buhay natin, may mga mahalaga. Pero tandaan nyo, sa lahat ng yun, meron kang tinatawag na mas mahalaga. Ano po? Halimbawa, papasok ka sa trabaho, pero napupupo ka, anong uunahin mo? Pagpasok sa trabaho o pupupo ka? Napupupo ka na, pero papasok ka sa trabaho, pwede ba sabihin, mamaya na, papasok muna ako sa trabaho. Ano yung priority? Ano yung number 1 doon? Mahalaga yung trabaho, mahalaga yung pupo, pero napupupo ka, ano gagawin mong una? Pupupo. Bakit? Mahalaga yun eh. Pinakamahalaga yun eh. Naintindihan niyo po? Ganon din. Pera, kalusugan, trabaho, pag-aaral, mahalaga.
pero may pinakamahalagang dapat mong unahin. Yung urgency ba? Meron sa buhay natin na kailangan mong priority na dapat mong unahin. Yun po yung kaligtasan mo na hindi mo dapat ipagpaliban. Naintindihan niyo po ba? Kaya nakikiusap ako sa inyo, bumalik kayo bukas. Para saan? Para sa iyong napakahalagang espiritu. Napakahalagang espiritu. And I'm sure kung talagang gusto nyo, tutulungan kayo ng Diyos. Ano po? Kaya hanggang dito lang, yung nais kong ibahagi sa inyo. Bukas, marami po tayong mahalagang pag-aaralan. Kaya tayo pong lahat tayo muko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin na pag-aralan po namin ang iyong mga salita. Hinihiling ko po na buksan mo po ang puso ng bawat isa na nakikinig na nawa ay makabalik po sila sa bukas hanggang sa huling session. Ano man po ang gawain ni Satan para hadlangan sila, nawa ay mapagtagumpayan po nila ito na nagtitiwala sa iyo. Nawa ay walang sino man na narito ang mapahamak doon sa walang hanggang impyerno. Nawa ay magkaroon po sila ng puso na nagnanais na makinig ng iyong banal na salita. Idinadalayan ko din po ang mga brothers and sisters na nagsasakripisyo sa banal na gawain. Nawa bigyan mo po sila ng kalakasang pisikal, higit sa lahat espiritual, na habang gumagawa, mapuno po ng iyong biyaya at kagalakan sa puso. Kaya alam namin na kami po ay mahina at wala kaming kakayahan. Kaya sa linggong ito, ang Holy Spirit lamang po ang kumilos sa bawat isa sa amin. Ingatan mo din po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi na makarating po sa kanilang tahanan ng maluwalhati. Sa iyo pong papuri at pasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po.